Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pali-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 341 hanggang 360. Kabanata 341. Pagkababa ng tawag, ibinalik ni Jasper ang telepono kay Eric. Ituloy na natin ang pangyayaring ito, kung gayon. Mahinang sagot ni Jasper, oo naman. Ngunit kung sa tingin mo ay hindi ito patas, palagi kang malugod na ibibigay sa akin ang mga benepisyo, Mr. Turner. You're always welcome. Galit na kinagat ni Eric ang kanyang mga bagang habang tumigas ang kanyang ekspresyon. Paghingi ng 2 bilyon kaagad, hindi ka ba natatakot na kagatin ka pabalik sa asterisk S? Tumawa si Jasper. Kagatin ako. Ang pera na naglakas loob kong hilingin ay hindi kailanman dumating upang kumagat sa akin pabalik. Sumulyap si Eric kay Jasper ng masinsinan at tumalikod na para umalis ng walang salita. Pagkaalis ni Eric, pinaikit ni Henry ang kanyang mga mata at nagsalita, gusto ko talagang agawin ang lalaking iyon sa ngayon. May nagsasabi sa akin na hindi natin makikita ang huli niya. Napabuntong hininga na lang si Jasper. Kailangan lang nating umasa na hindi siya tanga. Naisip ni Henry ang makahulugang mga salita ni Jasper at nagtanong, ibig mong sabihin na hindi basta-basta susuko si Brad? Sagot ni Jasper na may gulat na tono, tama ka na sa pagkakataong ito. F***CQ2, B***starred ka. Ano ba ako sa iyo, tulala? Sa isang madilim na ekspresyon, lumabas si Henry ng silid na tumangala para sa usok. Kuwit, ang insidente sa pamilya Turner ay natapos na. Sa pagkakataong ito, si Jasper ay nakakuha ng 1 bilyon habang si Henry ay nakakuha ng 250 milyon. Bilang karagdagan, nakuha rin ni Jasper ang mga karapatang mag-host ng celebratory banquet para sa Swallow Capital na nakakuha ng pag-aproba upang mag-host ng Olympics. Ang pinakamalaking benepisyo sa lahat ay ang pag-alis ng pamilya Turner mula sa pakikipagkompetensya para sa proyekto ng Olympic Village. Bagamat hindi ito nangangahulugan na ang pamilya ng batas ay garantisadong kukunin ang 30 bilyong summer dollars na proyekto, hindi bababa sa isa sa kanilang pinakamalakas na kakompetensya ang umalis sa kompetisyon. Bagamat nasaktan ang pamilya Turner na bitawan ang proyekto, parehong alam ng mga pamilyang Turner at Lo na ang proyekto ng Olympic Village ay hindi isang simpleng proyekto na madaling gawin ng sinumang pamilya. Walang nakakaalam kung ano ang hinaharap. Ang nasabing proyekto ay tiyak na nangangailangan ng pangangasiwa ng mga matataas na opisyal, at ang pagkakakilanlan ng pamilya ng isang tao ay magiging kadena lamang sa halip na isang tulong kapag nakikipag-usap sa mga matataas na opisyal. Pagkatapos ng lahat, maaaring hindi piliin ng mga taong namamahala na hatiin ang buong cake sa mga mabibigat na pamilya lamang. Isa lamang itong taktika upang kontrolin ang balanse ng mga benepisyo. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay ito ng pamilya Turner at lumipat. Sa kanilang pagkakaintindi, hindi man nila ito binitawan, malabong makuha pa rin nila ang proyekto. Kung iyon ang kaso, maaari rin nilang ilagay ang kanilang pagtuon sa pakikipaglaban para sa iba pang mga stadium. Sa kabuuan, maaari itong ituring na isang malaking panalo para kay Jasper at sa pamilya ng Lo. Kinaumagahan, nagsagawa ng conference meeting si Jasper sa Easy Media nang matanggap niya ang 2 bilyon mula sa pamilya Turner. Binigyan niya ang lahat ng empleyado ng ilang araw na halaga ng mga pista opisyal, at ang pagbaba ng moral sa loob ng kumpanya ay kapansin-pansin. Lahat ng uri ng tsismis ay nagsimulang lumipad sa paligid. Karamihan sa kanila ay nagsalita kung paano nasaktan ang kanilang bagong boss, si Jasper, sa ilang malalaking shot sa Swallow Capital. Ngayon, ang buong kumpanya ay magsasara sa napipintong pagkabangkarote ni Jasper. Bagay sa sweldo nila kaya lahat ng empleyado ay naghihintay na magpaliwanag si Jasper. Ngunit sa harap ng mga naturang tsismis, hindi nilinaw ni Jasper ang anuman. Sa halip, ang ginawa lamang ni Jasper ay ilabas ang balita na nakuha niya ang karapatang mag-host ng celebratory banquet.
Lahat ng naroroon ay nagulat, at ang mga senior executive sa conference room ay tumingin kay Jasper na para bang siya ay isang banal na Diyos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 342. Ang pag-aproba sa pag-host ng Olympics ay ang pinakamalaking balita sa bansa ngayon, at hindi maliit na pahayag na sabihin na ang buong bansa ay nagagalak. Samantala, napakadaling nakuha ng kanilang amo ang karapatang mag-host ng handaan. Ang katotohanan na sila ay naging mga senior executive ng isang kumpanya ng media ay nangangahulugan na lahat sila ay mga veterano na alam ang natatanging industriya ng media na ito tulad ng likod ng kanilang mga kamay. Natural, naunawaan nila ang halaga ng pag-host ng naturang piging, at na mayroong walang katapusang kompetisyon para sa karapatang mag-host. Kung iisipin na nakuha ng kanilang amo ang tama sa napakaraming mabigat na puwersa, gaano kaya ang lalaking ito sa harap nila? Sa sandaling nag-click ito, ang lahat ay nagsimulang tumingin kay Jasper ng iba ngayon. Ang pulong ay nagpatuloy sa isang simoy, dahil ang lahat ay masigasig na nag-uusap kung paano pamahalaan ang piging. Ang lahat ay nakipaglaban upang magbigay ng mga ideya na makakagawa ng isang putok. Dahil kung nasiyahan si Jasper sa kanila, ibig sabihin ay unlimited ang kanilang kinabukasan sa kumpanya. Ang mas malakas na kumpanya ay lumago, mas mataas ang kinikita ng mga senior executive. Ito ay isang prangka na konsepto. May ideya ako. Kumatok si Jasper sa conference table para makuha ang atensyon ng lahat. Nagsimula si Jasper, dahil hindi ako masyadong pamilyar sa pang-araw-araw na operasyon ng industriya ng media at entertainment, ipapaubaya ko sa iyo ang karamihan sa mga desisyon sa halip na makialam sa lahat. Hayaang magpakadalubhasa ang mga espesyalista, ang aking gumaganang moto. Kaya nga, imbes na pakinggan mo ang mungkahi ko bilang utos ng chairman, mas maganda kung kunin mo ito ng butil ng asin na parang opinyon ng tagalabas. Marahil ay isaalang-alang ito ngunit huwag pilitin ang iyong sarili na ipatupad ito. Ngumiti ang vice-presidente at sumagot nang matapos magsalita si Jasper, sabihin mo, Mr. Chairman. Alam ng lahat ng tao rito ang iyong kakayahan at sigurado akong magiging maganda ang anumang mungkahi na ibibigay mo. Nabaling ang inggit na tingin ng lahat sa vice-presidente nang matapos itong magsalita. Gusto ng lahat na mag-apple-polish, ngunit mas mabilis ang vice-presidente at naunang nakakuha ng pagkakataon. Nang makita si Jasper na nakangiti sa vice-presidente, lahat ay labis na naiinggit. Talagang, lahat ng uri ng mga boss ay parang pinagbibidahan. Nagalit sila nang malaman na isang magnanakaw ang nagnakaw ng kanilang pagkakataon. Iminumungkahi ko na i-host namin ang celebratory banquet na ito sa pakikipagtulungan sa Advent Entertainment Group ng Harbor City. Ang parehong mga kumpanya ay kapatid na kumpanya sa ilalim ng aking pangalan, kaya walang anumang uri ng kompetisyon sa pagitan nila o katulad nito. Kahit na meron, magiging friendly competition pa rin. Sinabi ni Jasper ang kanyang mga saloobin, maging ito ay mga mapagkukunan ng celebrity o karanasan sa pag-host ng mga malalaking piging, kailangan pa rin ng Easy Media na matuto at humiram ng tulong mula sa malalaking kumpanya sa Harbor City. Kaya sa Advent Entertainment Group na magagamit para sa pagkuha sa Harbor City, ito ang aming pinakamahusay na pagkakataon para sa parehong mga kumpanya na mag-partner at mag-host ng handaan. Sa palagay ko ay wala akong gaanong kailangang sabihin sa inyo tungkol sa kahalagahan ng piging, ngunit lahat ng matataas na opisyal ay nakatingin sa amin. Ito ang pangunahing prioridad ng kumpanya sa ngayon at ang lahat ng mga mapagkukunan na mayroon kami ay dapat na unahin para sa proyektong ito. Sumang-ayon ang lahat ng senior executive sa mungkahi ni Jasper. Hindi pinapansin ang katayuan ni Jasper, ang tanging mungkahi mismo ay puro advantages. Ang lahat ng nakaupo ay maunawang mga lalaki, at walang tumanggi sa kanyang mungkahi. Pagkatapos ng meeting, umalis si Jasper sa Easy Media. Ang ganitong sophisticado at malakihang salo-salo ay dapat mangailangan ng hindi bababa sa ilang buwang halaga ng pagpaplano, ngunit ang kahalagahan nito ay nagresulta sa mas mataas na antas na isulong ang petsa nito sa lalong madaling panahon. Hindi mabilang na mga isyo ang kasangkot, at hindi ma-follow up ni Jasper ang bawat isa. Ang ginawa niya ay magpasya kung ano ang pangunahing direksyon na dapat niyang tahakin. Iiwan niya ang natitira para sa mga profesional sa parehong kumpanya. Bumalik si Jasper sa hotel at pumasok sa kanyang kwarto,
Natulala lang siya nang makita ang isang taong hindi niya inaasahang makikita. Wendy, nakaupo sa tabi ng bukas na bar sa sala at nagtatrabaho sa kanyang laptop, tumangala si Wendy sa tunog ng pagbukas ng pinto at napaharap kay Jasper. Laking gulat niya nang makapasok siya sa silid. Siya ay ngumiti ng maganda, at ang tanawin ay sapat na upang ilunsad ang 1,000 barko. Nagulat ka ba? Isinara ni Wendy ang kanyang laptop at ang kanyang puting nyebe na mga palso ay umabot sa kanyang mukha. Pumikit siya, parang isang kaibig-ibig at bastos na maliit na diwata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 343. Ako, bakit ka nandito? Tanong ni Jasper. Kumunat ang ilong, sagot ni Wendy, dumating kaagad si Dad nang mabalitaan niyang na-admit sa ospital si Tio Yap. At dahil gaganapin din ang Nationwide Supermarket Industry Conference sa Swallow Capital, nagpasya kaming pumunta dito ng mas maaga. Nasaan si Uncle Schuler? Tanong ni Jasper sabay hubad ng jacket at isinabot sa rack. Nagpunta siya sa ospital para bisitahin si Tio Yap. Nag-uusap ang dalawang matandang magkaibigan at dahil hindi ako interesadong marinig ang mga matatandang nagbabalik tanaw sa nakaraan, nagpasya muna ako dito, nakangiting sagot ni Wendy. Tumanggaw si Jasper bilang pag-unawa bago niya biglang natauhan. Paano ka nakapasok dito? Wala kang room card. Binigyan ni Wendy si Jasper ng isang crescent-eyed na ngiti habang madilim na sumagot, binuksan ako ni Miss Lo. Huminto ang mga yabag ni Jasper habang naglalakad siya palapit kay Wendy, at naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang puso. Masama ang kutob niya dito. Parang may nakakatakot na mangyayari. Mula sa guest room, narinig ang boses ni Anna. Sino ang kausap mo, Miss Schuler? Nakabalik na ba si Jasper? Dinurog ng boses ni Anna ang huling piraso ng delusional na pag-asa sa puso ni Jasper. Naganap na sa wakas ang eksenang pinakakinatakutan niya sa dalawang puwersang polar na nagsasalpukan sa isa't isa. Matagal nang nagsimulang mag-alala si Jasper kung ano ang magiging hitsura ng eksena ng unang pagkikita nina Wendy at Anna. Naisip niya na ito ay isang kapana-panabik na laban. Ang mga bagay na ginawa ni Jasper mula nang simulan niya ang kanyang daan patungo sa tuktok ng mundo ay maaaring isang planong iligtas ang stock market ng Harbor City. Daan-daang bilyong pondo ang inilabas upang labanan ang malalaking mamumuhunan ng Wall Street na mayroon ding nakakatakot sa kabuuan ng kayamanan. Ang naramdaman niya noon ay excitement pero never fear. Ngunit sa ngayon, natatakot ang dakilang Mr. Lane. Sa totoo lang, medyo natakot siya. Ito ay dahil hindi si Wendy o si Anna ay isang ordinaryong pang-araw-araw na babae. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang trick at hindi maihahambing sa isa't isa. Pinunasan ni Jasper ang tungki ng ilong niya at tumingin sa kwarto. Nakasuot si Anna ng paborito niyang pulang one-piece na damit, at may hawak siyang tray ng tsaa habang nakangiting lumakad. Salamat sa problema, Miss Lo. Bumaba si Wendy sa bukas na bar at lumapit kay Anna. Maging ang tono ni Wendy o ang kanyang pagpili ng mga salita, kumilos siya sa hangin ng kabilang bahagi ni Jasper. Ngumiti ng mahina si Anna at sumagot, hindi naman. Mahilig sa tsaa si Jasper, kaya madalas akong magdala ng mga dahon ng tsaa kahit saan ako magpunta. Sa ganoong paraan, makakainom siya ng tsaa tuwing babalik siya. Napaatras si Anna ng matalim, tumangging umatras. Nang makita kung paano ngumiti ang dalawang babae, ang tanawin na nag-iisa ay isang bagay na lubhang kapansin-pansin na maaaring mabuhay ang mga ordinaryong tao sa buong buhay nila nang hindi natatamasa ang gayong eksena. Gayunpaman, hindi napigilan ni Jasper ang sarili na tamasahin ito. Ang gusto lang niyang malaman sa sandaling iyon ay ang napag-usapan at ginawa ni Anna at Wendy habang wala siya. Kung paano umarte ang dalawa, tila malabong magsisimula sila ng physical fight. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Jasper nang malaman iyon. Ibinaba ni Anna ang tray at matikas na nagbuhos ng isang tasa ng tsaa ng madali. Ipinasa niya ang tasa kay Jasper at malumanay na nagsalita, Earl Grey, ginawa mula sa pinakasuperyor na dahon ng itim na tsaa na kinuha diretso sa isang kilalang lugar sa Harvey City. Halos 2 kilo lang daw sila nito kada taon. Eto, subukan mo. Kinuha ni Jasper ang tasa, at habang gumagalaw siya, naramdaman niya ang mahinang tingin ni Wendy sa kanya. Habang pinupunasan ang kanyang lalamunan, sumagot si Jasper, salamat.
Hinayaan ni Wendy ang panggigipit sa kanya sa kanyang magalang na ugali habang inilalayo niya ang kanyang sarili kay Ana. Ngumiti si Ana at sumagot, hindi na kailangang magpasalamat sa pagitan natin. Ngumiti ng mapait si Jasper. Inilalagay siya ni Ana sa mas maraming problema dito. Gaya ng inaasahan, kumunat ang noo ni Wendy. Walang babaeng tatayo at manunood habang pinupukaw siya ng ibang babae. Ito ay ang parehong loika na walang lalaki na hahayaan ang ibang lalaki na maglaan para sa kanyang babae bago siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 344. Ito ay ang parehong ideya. Sa sandaling iyon, walang pakialam sina Ana o Wendy kung gaano kaganda ang hitsura ng isa. Pareho silang walang hiyang mangkukulam sa paningin ng iba. Isang prasko ng tsaa ang pinagsaluhan nilang tatlo. Wala pang kalahating oras, nakita ni Jasper ang kanyang sarili na lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ng mga tao nang sabihin nilang minuto ay parang oras. Wendy kept her cool the entire time, seeing that the last thing she should do as Jasper's other half is to cower in fear. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang posisyon. Samantala, uminom ng tsaa si Ana at nagsimulang maghanap ng mga paksang interesado. Sisigot si Wendy at ibibigay ang sarili niyang 2 sentimo nang walang takot. Si Jasper, gayunpaman, ay ganap na nakahiwalay, dahil ang 2 babae ay tahimik na nagpasya na huwag pansinin siya. Makalipas ang kalahating oras, tuluyang bumangon si Ana at nagdahilan. Medyo pagod ako, kaya babalik na ako sa kwarto ko. Dapat matagal ka nang umalis. Iyon ang iniisip ni Wendy sa loob-loob. Ngunit siya ay sumagot lamang na may karamay na ekspresyon sa kanyang mukha, ang saya-saya kong kausap ka, Miss Lo. Dapat ulitin natin ito minsan. Paano kung hindi tayo? Wala nang ibang gusto si Jasper sa sandaling iyon kundi itapon si Wendy sa North Pole at si Ana sa South Pole para hindi na muling magkita ang dalawa. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Ana. Mukhang maganda. Napakasaya kong kausap ka ngayon, Miss Schuler. Dapat tayong mag-usap ng higit pa sa hinaharap. Nilinggan ni Ana si Jasper at mahinang nagtanong, hindi mo ba ako papaalisin, Jasper? Galit na ikinuyom ni Wendy ang kanyang kamao sa kanyang mungkahi at kinagat ang kanyang pulang labi, ngunit kung hindi man ay nanatili siyang tahimik. Bumangon si Jasper at pilit na ngumiti. Ihahatid na kita palabas. Nakapila ang 2 palabas ng pinto, at bahagyang isinara ni Ana ang pinto sa likod niya para harangan ang linya ng paningin ni Wendy. Napatikip si Wendy sa kanyang mga ngipin at naalimpungatan siya sa pagtakbo para tingnan kung ano ang ginagawa ng dalawa, ngunit pinilit niyang panatilihin ang hangin ng generosity sa kanyang paligid. Sa pintuan, magsasalita na sana si Jasper nang tambangan siya ng hangin ng pabango. Biglang sumulpat si Ana sa kanyang mga bisig. Nakapulupot ang mga kamay sa leeg ni Jasper, napakurap-kurap si Ana kay Jasper. Naging exciting ba ito? Hindi alam ni Jasper kung matatawa o maiiyak habang hinihila ang mga braso ni Ana. Tumigil ka sa paglalaro. Baliwala ang katotohanang may mga surveillance camera sa corridor, nasa kabilang gilid lang ng pinto si Wendy. Ang huling bagay na gustong gawin ni Jasper ay tuyain ang limitasyon ni Wendy sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Duwag. Ngumisi si Ana at sinabing, aalis ako bukas papuntang Waterhoof City para dumalo sa isang fashion show sa ngalan ng aking guro. 3 hanggang 5 araw bago ako makabalik. Teka, talaga, hindi maitago ni Jasper ang pagkagulat sa tono ng tanong niya. Pagkatapos, medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Gaya ng inaasahan, tinutokso siya ni Ana ng tingin. Sige, titigil na ako. I-comfort mo ang girlfriend mo. Tumalikod si Ana at umalis. Pinunasan ni Jasper ang magkabilang pisngi niya nang makita ang umaatres na figure ni Ana at tumalikod para itulak ang pinto ng kwarto. Nakita niya si Wendy na naka-cross arms habang kalmadong nakatingin sa kanya. Medyo nakonsensya si Jasper nang mapagtanto niyang nananatili pa rin sa leeg niya ang pabango ni Ana. Maligo ka na. Siguradong pagod kapag katapos magtrabaho buong araw. Nagulat siya na hindi man lang siya tinanong ni Wendy, at hindi rin siya tinanong tungkol sa relasyon nila ni Ana. Sa halip, ang lumabas sa kanyang bibig ay isang pagmamalasakit na mungkahi. Tumingin si Jasper kay Wendy at nagtanong, wala ka bang gustong itanong sa akin? Hindi naman. Umupo ulit si Wendy sa bar chair at binuksan ang kanyang laptop na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha.
Walang paraan na ang isang lalaking tulad mo ay magkukulang ng mga malalanding babae sa tabi mo, kahit ang tatay ko ay nagsabi niyan sa akin. Kumpiyansa na ngumiti si Wendy at sinabing, pero may tiwala ako sa iyo. May tiwala ako na hindi mo ako pagtataksil, di ba? Sa kabila ng pagpili ng mga salita ni Wendy, narinig pa rin ni Jasper ang bahagyang pagbabante sa kanyang tono. Dahil doon, paipong ngumiti si Jasper at sumang-ayon, oo. Syempre hindi. Walang pag-aalinlangan siyang tumalikod at umalis. Oras na para maligo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 345. Gabi na nang bumalik si Dawson. Kinailangan ni Anna na maghanda para sa fashion show kinabukasan sa Waterhoof City habang si Henry ay may ilang mga kaibigan sa pamilya upang aliwin sa ngalan ng pamilya ng Law. Dahil dito, iniwan silang dalawa ni Jasper at pumunta sa hapunan kasama sina Dawson, Wendy, at Julian na kasunod. Nakahanap sila ng isang simpleng restaurant at nag-order ng kanilang pagkain. Lumingon si Dawson kay Jasper, at sinabing, siguro napagod ka sa pagiging abala mo nitong nakaraang araw. Ngumiti si Jasper, mas gusto kong maging busy ngayon habang bata pa ako. Ang walang magawa, sa kabilang banda, ay hindi ako komportable. Napangiti si Dawson. Ang mga lalaki sa iyong edad ay dapat talagang mag-focus sa trabaho. Ganon din ako nagsimula. Huwag kang mag-alala, babantayan kita ng ibang bagay. Ibinuhos ni Jasper kay Dawson ang isang baso ng alak. Masyadong masama ang pakiramdam ko sa nangyari kay Uncle Yap. Kinaway-kaway ni Dawson ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ilang dekada na kaming magkaibigan, alam ko kung anong klaseng tao siya. Not to mention, if we're looking at this more realistically, medyo naghirap nga siya this time pero mas malaki ang kinikita niya dito. Sa kasong ito, dapat siyang magpasalamat sa iyo. Ang tanging ginawa niya ay purihin ka noong binisita ko siya sa ospital. Maaari kang maging isang banal na nilalang sa kanya sa puntong ito. Ngumiti si Jasper. Naayos ko na ang nangyari, at kahit na may mga maluwag na matapos pa, sa palagay ko ay hindi na siya mapupunta sa crossfire. Tumango si Dawson at magiliw na nagsalita, sabihin mo sa akin kung may maitutulong ako sa iyo. Maaaring hindi ako gaanong makatulong pagdating sa mga kontak sa Swallow Capital, ngunit nangangako na hindi ako tatayo at manood. Hindi tinanggihan ni Jasper ang kanyang tulong at seryosong nagpasalamat sa kanya. Gagawin ko. Pagkatapos kumain, biglang lumingon si Dawson kay Jasper. May isang supermarket conference na kailangan kong dumalo bukas at ang mga taong namamahala sa malalaking chain supermarket sa loob ng bansa ay naruroon. Ito ay higit pa o mas maraming pagkakataon upang palawakin ang iyong bilog ng mga kontak, kaya paano kung sumama ka sa akin bukas? Tumango si Jasper. Sasama ka ba, Wendy? Lumingon si Jasper para magtanong. Umiling si Wendy. Nag-apply ako para sa MBA seminar ng Swallow Capital University at bukas na ang opening ceremony. Magiging abala ako sa susunod na 2 araw. Kilala rin ang MBA bilang Masters of Business Administration. Ang magkaroon ng ganitong mga masters sa edad na ito ay isang malaking kalamangan. Gayunpaman, malayo rin ito sa mura. Lalo na noong MBA seminar ng Swallow Capital University. Ito ay halos 1 milyon sa isang taon para sa matrikula lamang. Hindi na mahalaga kay Jasper at Wendy ang gastos. Dagdag pa, dahil mahal ang mga seminar na tulad nito, ang mga nag-apply para sa isa ay kailangang dumaan sa isang mahigpit na screening. Ang mga natanggap ay isang bagong antas ng mga promising talento sa lipunan. Ang mga kamag-aral na ito ay walang alinlangan na mahalaga ang mga kontak na dapat magkaroon. Gulat na bulalas ni Jasper, MBA. Nakikita ko, masarap umupo at makinig, ngunit kailangan mong mag-ingat. May mga lalaking gustong umupo para lang magkaroon ng maipagyayabang at hindi mo alam kung anong mga panlilinlang nila. Ang mabagsik na ekspresyon ni Jasper ay tila hindi nagbibiro. Ngumiti si Wendy at sumagot, huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Kinabukasan, umalis si Anna papuntang Waterhoof City ng madaling araw. Gusto siyang paalisin ni Jasper, ngunit matagal na siyang umalis bago siya dumating at walang paalam. Napuyat si Henry sa pag-aaliw sa mga bisita at tuluyang nawalan ng malay. Nagpatuloy siya sa pagtulog pasado 12:00 ng tanghali dahil may nakakaaliw pa siyang gagawin sa hapon.
Dahil dito, iniwan na naman siya ni Jasper mag-isa ngayon. Ang ganitong mga gawain ay ang bersyon ng seryosong trabaho ng mga rich kids. Nakuha ni Jasper si Julian na sundan si Wendy nang mag-enroll siya sa Swallow Capital University, habang sinundan niya si Dawson sa supermarket conference. Ang conference ay ginanap sa executive conference floor sa isang 5-star hotel. Dahil isa itong komperensya para sa isang industriya sa buong bansa, kailangan itong maging sapat na sopistikado. Isang miyembro ng staff mula sa organizing party ang nanguna at naunawaan ni Jasper ang katayuan ni Dawson sa industriya ng supermarket. Pumasok ang dalawa sa hotel, at matapos mabunyag ang pagkakakilanlan ni Dawson, agad na sumugod ang isang lalaki na tila ang kinauukulan. Ibinigay niya sa kanila ang dalawang resulta ng kwalipikasyon para sa komperensya. Pagkatapos, inakay niya sina Jasper at Dawson sa itaas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 346. Nagliwanag ang mga ilaw sa conference hall, at may podium sa pinakaharap. Sa paligid ng silid ay may mga buffet-style na mesa para sa mga pampalamig at may mga waiter sa paligid ng bulwagan para humingi ng tulong sa mga bisita. Medyo ang bilang ng mga tao ay dumalo para sa komperensya sa oras na ito. Maging ang mga may-ari at senior executive ng pribadong state-owned at sumali sa venture chain stores tulad ng kay Maron, Carrefour, Summer Resources, TR Mart, at Some United Stores ay narito ngayon. Lumingon si Dawson para sabihin kay Jasper bago sila pumasok sa pinto. May malaking mangyayari ba sa industriya? Bakit pa magkakaroon ng ganitong engranding komperensya? Alam ni Jasper na sa loob ng hindi bababa sa 15 taon hanggang sa ganap na monopolyo ng online shopping ang mga gastos ng mga tao, ang industriya ng supermarket ay palaging umuunlad. Bukod dito, ginagarantiyahan ng natatanging modelo ng negosyo nito ang malaking halaga ng daloy ng pera sa industriya ng supermarket. Ang mga supermarket ay ang tanging negosyo na may mga pinagkakautangan ngunit hindi may utang. Ito ay isang promising na industriya. Gayunpaman, hindi nais ni Jasper na makisawsaw sa industriyang ito sa ngayon dahil ang bawat industriya ay may sariling mga espesyal na diskarte at hindi gumawa ng mga bagay si Jasper maliban kung siya ay ganap na tiyak sa mga resulta nito. Puro curiosity lang ang nararamdaman niya ngayon. Napangiti si Dawson. Narinig ko na nagpapasya silang bumuo ng isang pamantayan sa loob ng industriya para sundin ng lahat. Bagamat hindi nagtatrabaho si Jasper sa industriya ng supermarket, nakipagsiksikan siya sa mga katulad na industriya at agad na naunawaan ang tinutukoy nitong tinatawag na pamantayan. Ito ay mahalagang sumpa na gustong ibigay ng mga malalaking industriya sa kanilang mga industriya upang sila ay makinabang sa pamamagitan ng pangangalap ng maraming pag-unlad para sa kanilang sarili. Gusto nila, mahinang sagot ni Jasper, hindi pinagugatan ito. Ang pagbuo ng mga pamantayan sa loob ng isang industriya ay isang bagay na nangyayari ng talakayan ng buong bansa. Ang mga katunggali ay hindi dapat pahintulutang maglaro ng hukom. Napangiti si Dawson ng walang pag-aalinlangan. Ang aking mga iniisip ay eksakto. Habang nag-uusap sila, pumasok ang dalawa sa conference hall. Ang pagdating ni Dawson ay nagdala ng maliit na alon ng mga bisita. Sa wakas nandito ka na, Dawson. Nabalitaan kong mahusay ka sa iyong negosyo sa real estate kamakailan. I almost thought that you won't come since the supermarket industry is on a way smaller scale. Tumatawa habang nagsasalita ang isang medyo may edad na lalaki na lumapit sa kanila. Ngumiti si Dawson at naglakad. Inabot niya ang kamay para makipagkamay sa lalaki. Nagsimula ako sa industriya ng supermarket, kaya paano ko ito pakakawalan ng ganoon? Walang paraan na makaligtaan ko ang komperensyang ito. Eto, ipapakilala kita. Si Jasper ito, ang boyfriend ng anak kong si Wendy. Ito si Mr. Chris Quarles. Isa siya sa mga big shot sa industriya natin, si Jasper. Baka gusto mong kilalanin ang iyong sarili. Sa ilalim ng mausisa na tingin ni Chris, nagpakumbaba na lumapit si Jasper at binati, "Hello, Mr. Quarles." Inabot ni Chris para makipagkamay kay Jasper. Hindi masama, may promising talent ka, binata. Si Jasper ay isang henerasyon na mas mababa sa kanya at bata pa, kaya hindi masyadong nag-focus si Chris sa kanya. Ang katotohanan na magalang na binati siya ni Chris ay nagsalita na. Lumingon siya para magbiro kay Dawson.
Ang iyong malaanghel na anak na babae ay nakapagdesisyon na ng kanyang mapapangasawa, Dawson. Pero high school pa lang ang anak ko. Hihilingin ko sa iyo na muling simula alang siya kung hindi siya bata. Mahinahong sagot ni Dawson, hayaan ko ang mga kabataan na magdesisyon para sa kanilang sarili. At saka, akma si Jasper sa aking mga kinakailangan. Nang makita kung paano pinaburan ni Dawson si Jasper, muling sinulyapan ni Chris ang huling ngunit iniba ang usapan. Nawala ang ngiti niya habang nag-aalalang lumapit kay Dawson. Nabigla ako sa mga nangyayari, Dawson. Hindi talaga ito pabor sa amin. Katatapos lang magsalita ni Chris nang bumusina ang malakas na tawa mula sa likuran. Kung hindi si Dawson mula sa Schuler Group, balita ko muntik ka ng mastam ng ilang daang milyon. Sabi ko naman sa'yo diba? Kailangan nating malaman kung gaano tayo kahalaga at huwag makisawsaw sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Tumingin ka, bakit ayaw mong makinig? Ano ang lahat ng negosyong ito sa real estate? Walang maaawa sa iyo kapag natalo ka, alam mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 347. Sa oras na sinabi ang mga nasabing target na salita, dumating na rin sa harap ni Dawson ang taong nagsasabi nito. Nakasuot ng itim na suit mula sa isang sopistikadong tatak, ang kanyang buhok ay nakasuklay sa likod ng walang isang hibla. Isang sulyap lang ang kailangan para masabi na siya ay isang napakamatagumpay na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ay may napakakilalang mga tampok, ang pinaka-impressant ay ang matalim at malinaw na mga kilay na nagdaragdag ng tint ng bangis at hamog na nagyelo. Hindi kailangan ni Jasper na ipakilala siya ni Dawson. Ito ay si Sebastian Walker, ang may-ari ng kay Maroon. Parehong TR Mart at Summer Resources, mga kilalang supermarket sa palabas, ay hindi pa nakakagawa ng malaking pangalan para sa kanilang sarili noong taong 2000. Ang ipinakita na supermarket sa panahon na ito ay ang kay Maroon. Sa paksang kay Maroon, talagang magaling na tao si Sebastian. Ipinanganak na walang tao, nag-iisang ginawa ni Sebastian ang kay Maroon bilang nakikitang supermarket chain sa bansa noong taong 2000 mula sa isang pagawaan lamang ng lungsod. Bukod dito, ang sikat na commercial complex na konsepto pagkatapos ng 2010 ay unang ipinakilala sa bansa ni Sebastian mula sa ibang bansa. Gayunpaman, dahil sa pagmamataas ni Sebastian, napabayan niya ang katotohanan na ang paggasta ng bansa at ng mga mamamayan nito ay mas mababa kaysa sa sitwasyon sa ibang bansa. Kaya, ang kanyang advanced na konsepto ay nahulog lamang sa dulo. Ang presyong binayaran niya ay ang kay Maroon na unang supermarket na natalo ng online shopping. Ayon sa kasaysayan, si Sebastian ay kasalukuyang nasa rurok ng kanyang karera, kaya't hindi makatuwiran na ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Laban sa masasakit na salita ni Sebastian, walang ipinakitang reaksyon si Dawson. Mukhang interesado ka sa pag-unlad ko, Chairman Walker. Tumawa ng malakas si Sebastian at sumagot, "Of course, you're my old rival. Paano ako hindi mag-aalala kung ang isang talunan na tulad mo ay tinatamasa ang mga huling taon ng kanyang buhay?" Bahagyang naningkit ang mga mata ni Dawson habang mahinahong sumagot, "Salamat sa iyong pag-aalala, ngunit dapat mong alagaan ang iyong sarili." Nawala ang pilit ng ngiti ni Sebastian at bigla siyang napalingon kay Jasper. Nang mapagtantong walang kakaiba kay Jasper, napangiti si Sebastian ng mapanukso. "Ano ito? May bago din bang dinala si Chairman Schuler? Hindi ka ba marunong bumati kapag nakita mo sila?" Tumingin ng diretso si Jasper kay Sebastian. Alam na alam ang away ng dalawang lalaki, sumagot lang si Jasper, paumanhin, "Ngunit hindi kita kilala." Humagalpak ng tawa si Sebastian. "Ako ang host ng conference na ito. Anong ginagawa mo dito kung hindi mo ako kilala?" "Sebastian, si Jasper ang dinala ko. Kung ito ang paniniwalaan mo, hindi na kami kailangang narito sa iyong komperensya." Biglang nagsalita si Dawson at gumalaw na parang hinihila si Jasper palabas ng pinto. Si Chris, kanina pa tumatawa ng mapait sa gilid, ay biglang naakit sa pagsasabing, "Dawson, oy, Tara. Huwag tayong masyadong padalos-dalos, okay? Nandito kami para dumalo sa isang komperensya, ito ay isang magandang bagay. Relax, okay, huminahon tayo." Hinayla si Dawson paupo habang nagsasalita, lumingon si Chris para sabihin kay Sebastian, "How about you greet the other guests, Mr. Walker?"
Mag-usap tayo mamaya. Napangisi si Sebastian. Anong big shot ang pinagkukunwari mong nasa harapan ko na talo ka lang na nagtatago sa nakalipas na 10 taon? Paano ka nahihiya na magdala ng bago dito? Wala ka bang dignidad? Naisip mo na ba kung paano masisira ang impresyon niya sa iyo kapag ginawa mong kalokohan muli ang iyong sarili sa publiko? Tumalikod si Sebastian para umalis. Blunt ka ang ekspresyon ni Dawson, ngunit ang kanyang mga mata ay nagyayelong. Ngumiti ng mapait si Chris at inalo siya. Alam mo likas na mayabang si Walker, Dawson. Huwag mo na lang siyang pansinin. Maraming tao ang para sa pamantayang ito ng industriya at ang mga laban sa amin ay bumubuo sa minorya. Walang paraan na mapipigilan natin siya kung aalis ka. Biglang nagsalita si Jasper, we can stay to have a look. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 348. Dahan daw ang tumanggaw si Dawson matapos marinig ang sinabi ni Jasper. Napabuntong hininga siya at sinabing may mapait na ngiti, actually, 10 years ago, nakipag-away ako kay Sebastian Walker. Kaya lang, natalo ako sa laban na iyon. Sinuportahan siya ni Chris Quarles sa pamamagitan ng pagdaragdag ng, it wasn't actually a loss. Sa laban na iyon, ipinakita mo talaga ang iyong imposing momentum. Gaya ng sinasabi niya, umikot si Chris at sinabi kay Jasper, 10 taon na ang nakalipas, wala pang namamahala sa industriya ng supermarket sa Timog Silangang probinsya. Ang supermarket ng pamilya Schuler at ang kay Maroon ni Sebastian, na tanging dalawang kumpanya ng supermarket na sabay na pumasok sa Timog Silangang lalawigan, ay nagpaligsahan sa isa't isa para sa nangungunang pwesto. Pareho silang gustong sakupin ang malaking merkado na ito at itago ito sa kanilang sarili. Kaya naman, hindi napigilan ng dalawang kumpanya ang isang away sa pagitan nila. Ang kompetisyon ay naging isang malupit. Kapag ito ay napaka-agresibo, ang parehong partido ay karaniwang natatalo upang makontrol ang merkado. Ang iyong biyenan ay napakabait at naging matatag sa labanan. Napaka-tolerant niya sa mga supplier, kaya naman maraming tao ang sumuporta sa kanya. Pero iba si Sebastian. Mas dominante siya. Talaga, siya ang uri ng tao na nagsasabing siya lamang ang maaaring mamuno sa mundo. Kaya naman, hindi gaanong sumuporta sa kanya. Nang malapit ng magwagi ang iyong biyenan, isang malaking boss mula sa Swallow Capital ang biglang kumuha ng malaking halaga ng pondo para suportahan si kay Maroon. Sa pamamagitan nito, hindi na makapanalo ang iyong biyenan laban sa kanila at natalo sa labanang iyon. Napakalungkot para sa iyong biyenan. Simula noon, hindi na siya nagpakita sa palengke sa loob ng probinsya. Kung hindi, walang makakatiyak kung sino ang magiging pinuno ng kasalukuyang negosyo ng supermarket sa loob ng bansa. Nakangiting sabi ni Dawson, yan ang mga lumang kwento. Bakit mo sila pinag-uusapan? Umikot si Jasper at tinanong si Dawson, dahil ba sa pananakot sa iyo ni Sebastian? Napabuntong hininga si Dawson at sinabing, hindi mo masasabing pinagbantaan niya ako. Ilalagay ko na lang ito. Ito ay isang kasunduan sa isang taya. Ang sinumang natalo sa taya ay hindi papayag ang palawakin ang kanilang merkado. Ngunit ang gayong kasunduan ay hindi magkakabisa sa ilalim ng pangalan ng batas, tama ba? Sabi ni Jasper na nakakunot ang noo. Nakangiting sabi ni Dawson, hindi naman. Ngunit ako ay isang tao ng pagmamalaki. Tsaka naiinis na rin ako. Ang pagpapanatiling pagpapatuloy ng merkado sa loob ng probinsya ay higit pa sa sapat para panatilihing buhay ang pamilya Schuler, at maaari rin akong gumugol ng mas maraming oras upang mapanatili din si Wendy. Tumanggaw si Jasper at sinabing madilim ang tingin, ipaghihiganti kita. Bago pa man magsalita si Dawson, tumawa si Chris. Bina, alam mo ba kung anong klaseng tao si Sebastian? Alam mo ba ang tungkol sa malaking suporta na mayroon siya? 10 taon na ang nakalilipas, ang iyong biyenan ay wala ng kap-ares sa kanya. Ang mga bagay ay pareho pa rin ngayon. Hindi siya kinaya ng biyenan mo noon, ano ka pa? Magandang bagay na maging ambisyoso, ngunit binata, dapat kang maging mas down to earth at masipag. Malalaman ni Jasper na may napakagandang relasyon sina Chris at Dawson. Sinabi ni Chris ang mga komentong iyon ng may mabait na intensyon, ngunit hindi kasiya siya pakinggan ang mga iyon. Si Jasper ay lampas na sa estado kung saan may makapaghihikayat sa kanya sa mga salita lamang. Sa pagkakataong iyon, ngumiti lang siya bilang pasasalamat kay Mr. Quarles.
Nagnenegosyo si Chris sa buong buhay niya, at imposibleng hindi niya maisip na hindi pinakinggan ni Jasper ang kanyang mga salita. Ipinilig niya ang kanyang ulo, pakiramdam na ang mga kabataan ngayon ay masyadong mayabang. Gayunpaman, ayaw niyang mag-aksaya ng isang hininga sa pag-uusap tungkol dito. Kung tutuusin, si Jasper ay maaaring maging manugang ni Dawson sa palabas. Wala naman siyang kinalaman sa mga ito. Hindi niya pipigilan si Jasper kung gusto niyang ipagmalaki o ipahiya ang sarili kay Sebastian. Habang nag-uusap sila kanina, opisyal na nagsimula ang forum. Si Sebastian, bilang pinuno at organizer, ay natural ang unang magbibigay ng kanyang talumpati. Nakasentro sa kanya ang buong forum. Matapos magbuga ng buong kargada ng basura sa loob ng halos kalahating oras, tumahimik si Sebastian at sinabing, naniniwala ako na nalampasan na ang lahat ng nilalaman ng pamantayan para sa industriya ng supermarket ng bansa na ibinigay ko kanina. Naglakas loob akong sabihin na ang pamantayang ito ay tiyak na magiging magandang balita na makikinabang sa industriya. Sa pamantayan, nag-set up ako ng isang departamento na may isang komite para pamahalaan ang aming industriya ng supermarket. Iboboto ko ang aking sarili para sa posisyon ng chairperson ng komite. Ngayon, simulan na natin ang pagboto. Ang pamantayang ito ay iminungkahi ko, si Sebastian Walker, at natural, dapat ako ang tagapangulo. Lahat, mangyaring bumoto para sa akin, salamat. Sa sandaling tapos na si Sebastian sa kanyang talumpati, isang malaking grupo ng mga tao na nasuhulan niya kanina ay agad na nagpahayag ng kanilang suporta. Mukhang maganda ang sitwasyon para sa kanya. Si Chris at ang kanyang barkada na hindi umaalis sa kanya ay nakaupo lahat sa kanilang mga upuan na may kakilakilabot na hitsura sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, walang nang ahas na manguna. Nang maramdaman ni Sebastian na maayos na ang lahat, isang malinaw na boses ang narinig sa buong eksena. Tutol ako dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 349. Bagay. Nang marinig ang tinig ng madalas, agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Aware ang lahat na napakataas ng status ni Sebastian sa industriyang ito. Iilan lang ang lakas ng loob na sumalungat sa kanya nang magsalita siya. Kasama si Sebastian, walang sino mang umasa na may napakatapang sa sandaling iyon na tumalon at tumutol. Di ba parang gusto mong sampilan si Sebastian sa harap ng publiko? Galit na galit, tumingin si Sebastian para malaman na tumayo para magsalita ay binata sa tabi ni Dawson. Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Sebastian. Napakatahimik ng eksena noong mga sandaling iyon. Lahat ay palihim na sumilip kay Jasper, kasama na si Sebastian na sobrang nakakatakot ang ekspresyon. Karamihan sa mga tao ay umaasa na makita kung ano ang mangyayari. Sa gitna ng mga tao, lumapit si Chris kay Dawson at sinabi sa kanyang tainga na may pagkabigla sa kanyang mukha, wala na ba sa isip ang batang ito? Bakit hindi mo siya pinigilan? Mahinahong ngumiti si Dawson, at sinabing, bakit ko siya pipigilan? Para bang ito ang unang beses na nakilala ni Chris si Dawson? Judging from Sebastian's temper, do you think he will let Jasper off the hook? Hindi ba siya ang boyfriend ng iyong anak? Panoorin mo na lang ba siyang maghukay ng sarili niyang libingan? Even the Turner family were forced down by Jasper, what more Sebastian who's alone? Si Dawson ay nakaramdam ng tuwa, ngunit ang mukha ay hindi nagpapakita ng kanyang mga palatandaan. Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Sebastian. Si Dawson ang nagdala sa iyo dito ha. Ikaw ay isang brat na hindi man lang dumaan sa pagdadalaga. Ang iyong mga nakatatanda ay walang lakas ng loob na magsalita, ngunit sa tingin mo ay may karapatan kang magsalita. Ang kanyang komento ay agad na inilantad ang pagkakakilanlan ni Jasper. Nagulat ang lahat, at kasunod noon, naging malabo ang tingin ng lahat kay Dawson. Ang salungatan sa pagitan nina Dawson at Sebastian ay hindi lihim sa industriya. Malalaman ito ng mga matagal nang nasa industriya. Higit pa rito, ang mga maaaring lumahok sa komperensyang ito ay pawang mga malalaking boss sa industriya ng supermarket. I'm representing Schuler Group, so bakit wala akong karapatang magsalita? Dahil ito ay isang komperensya para sa industriya, kung gayon bilang isa sa mga kumpanya sa industriya, natural lamang na ang Schuler Group ay may kwalipikasyon upang ipahayag ang kanilang mga ideya. Inangat ni Jasper ang ulo niya at nang diretso kay Sebastian na nasa podium at angkop na tumingin sa ugali.
Si Chairman Walker kaya ay sobrang dominante na hindi mo man lang papayagang may magsalita. Dahil iyon ang kaso, kung talagang magtatampo ka sa pagiging tinatawag na chairperson na ito, hindi ka ba magiging tyrant sa darating? Ang mga salitang sinabi ni Jasper ay nakabugbog sa kanyang ego. Nagbago ang ekspresyon ni Sebastian. Noong una, hindi pa kakaunti ang mga kalaban niya, ngunit sa mga sandaling ito, naglalagablab pa rin si Jasper. Subconsciously, napatingin siya sa pinangyarihan. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay may nag-aalangan na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Huminga ng malalim si Sebastian at nagngangalit ang mga ngiping sinabi, huwag kang magsalita ng kalokohan. Siyempre, hahayaan kong magsalita ang iba. At saka, ikalulugod kong tanggapin ang magagandang ideya. Basta magandang opinyon, tatanggapin ko. Kung gayon, tanggapin mo ang aking opinyon. Tutol ako sa pamantayan ng industriyang ito dahil sa tingin ko ay hindi ito makikinabang sa pag-unlad ng industriya ng supermarket. At saka, trick lang ito para mamanapolize mo ang industriyang ito. Nakakapanginig pa ang lupa sa boses ni Jasper. Gayunpaman, walang sino man ang umaasa ng anumang mabuti mula sa kanya. Inisip lang nilang lahat si Jasper bilang isang silly brat na hindi nag-isip ng mabuti bago gumawa ng hakbang. Napailing din si Chris habang nakangiti ng panunuya. Itong hanggal na brat, sinasabi ba niya na tayo, na nabuhay ng halos kalahati ng ating buhay, ay hindi ang pamamaraan ng lubusan tulad ng isang batang tulad niya. Itinagilid ni Chris ang katawan at sinabi sa chairman ng isa pang supermarket company sa tabi niya. Ganyan kadaling matrigger ang mga kabataan. Masyado siyang impulsive. Umiling ang taong iyon at pumayag sa sinabi ni Chris. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 350. Buntong hininga, malapit na, babayaran niya ang kanyang kayabangan at katangahan. Siguradong hindi siya bibitawan ni Sebastian, mahinahong sabi ni Chris. Talagang basura. Malakas na hinampes ni Sebastian ang mesa. Tumayo siya na parang galit na lalaking leon. Umungol si Sebastian habang nakaturo kay Jasper, sino ka sa tingin mo? Noong pinapatakbo ko ang negosyo ko, naka-diaper ka pa. Kailan mo naman ako tinuruan ng mga daliri at pinapuna? Sa sandaling iyon, tumayo rin si Dawson at sinabing, Sebastian, please mind your words. Nakatayo pa rin ako dito ng maayos at buhay. Hindi ako papayag na binubuli mo ang mga nakababata. Tumawa ng malakas si Sebastian at sinabing, ay nako, pagkatapos pasabugan ang binata, ngayon naman ang matanda ang sumulpot. Dawson, sa tingin mo ba ay isang malaking shot ka? Kahit na sa maliit na kakayahan na nakuha mo doon ay hindi mo ako kalaban 10 taon na ang nakararaan. Gaano ka ba kalakas ng loob na labanan ako? Maniwala ka man o hindi, bukas, papasok na lang ako sa palengke sa probinsya ninyo at kakalad ka rin ang buong Schuler Group pababa. Sa tingin mo, gaano kahirap para sa akin na gawin iyon, ha? Ang nagyayelong malamig na tingin ni Dawson ay bumagsak kay Sebastian habang sinasabi niya, feel free to test it out. Kung sumimangot man ako, hindi ko tatawaging Schuler ang sarili ko. Ngumisi si Sebastian. Bumaba siya sa podium at naglakad papunta kay Dawson. Malamig niyang sabi, hey Schuler, I guess you really have not learned your lesson. Mukhang hindi sapat para sa iyo ang aral na itinuro ko sa iyo 10 taon na ang nakakaraan, di ba? Habang sinasabi ni Sebastian, tumawa siya habang nagpatuloy, alam mo ba kung bakit biglang namatay ang asawa mo sa atake sa puso 10 taon na ang nakakaraan? Nagliwanag ang mga mata ni Dawson sa komento nito habang patuloy na nakikita kay Sebastian. Sa paghusga sa kanyang katawan na nanginginig, ang emosyon ni Dawson ay labis na nabalisa sa sandaling ito. Kaya lang pinipigilan niya ang sarili niya. Seryoso rin si Jasper na nakikinig sa tabi niya. All this while, alam niyang pinalaki ng single parent si Wendy. Hindi alintana ang past life niya noong pareho silang hindi nag-communicate sa isa't isa o sa kasalukuyang buhay nilang dalawa, hindi pa niya narinig na binanggit ni Wendy ang isang salita tungkol sa kanyang ina. Hindi nabanggit ni Dawson ang kanyang asawa. Ang alam lang niya ay matagal nang pumanaw ang nanay ni Wendy. Hindi na rin nagtanong si Jasper. Kung tutuusin, ito ay isang napaka-depressing na nangyayari para sa mag-ama. Gayunpaman, kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tila kainahinala ang pagkamatay ni Wendy noong taong iyon.
Matapos magpakawala ng mahiwagang tawa, mayabang na sabi ni Sebastian sa tenga nina Dawson at Jasper na may boses na silang tatlo lang ang nakakarinig. Hindi mo ba nakitang kakaiba? Sa lahat ng oras, ang iyong asawa ay nagkaroon lamang ng banayad na cardiovascular malformation. Ang buhay hanggang 60 o 70 taong gulang ay hindi dapat maging isang problema, ngunit pagkatapos ay lumala ang kanyang sakit at sa huli, siya ay namatay. Iyan ay dahil nagpatawag ako ng ilang lalaki. Noong una, naisipan kong takutin na lang siya, pero who knows if *sting in a heart attack din. Minsang narinig niya ang pekeng balita na sinabi ko sa kanya tungkol sa pagkakatagpo mo sa isang aksidente sa isang outstation sa trabaho, kasama ang katotohanan na siya ay kinikidnap, talagang natakot siya at namatay kaagad. Kung hindi dahil doon, sa tingin ko hindi ko magiging ganoon kadali para sa akin na manalo laban sa iyo. Gayunpaman, kahit na ang mga Diyos ay nakatayo sa aking tabi, ha. Ang mga salita at tawa ni Sebastian ay parang spell, na binubuksan ang palaisipan na pinaghirapan ni Dawson sa loob ng nakalipas na taon. Kasabay nito, sinindihan din nito ang apoy ng galit sa loob niya. Sebastian, si Dawson, na galit na nawala ang lahat ng katwiran, ay umungal. Malakas niyang inabot ang kanyang mga kamay at hinawakan ang kwelyo ni Sebastian. Pagtaas ng kamao, ibubuga na sana niya ang suntok. Gayunpaman, dahil sa labis na katapangan ni Sebastian na ipahayag ang ganoong komento ay hindi siya naghanda ng mabuti. Agad na sumugod ang mga security guard sa tabi niya at buong puwersa nilang pinigilan si Dawson. Patuloy na nagpupumiglas si Dawson. Dahil sa galit at pagkabalisa, kakaibang pula ang kanyang kutis. Ang magkabilang mata niya ay puno ng mga sisidlan. Binuksan niya ng husto ang mga ito habang nakatitig kay Sebastian na para bang lalamunan siya nito. Kahit na siya ay nakahanda ng mabuti, si Sebastian ay nabigla pa rin nang makita ang kasalukuyang hitsura ni Dawson. Subconsciously, napaatras siya at inutusan ang kanilang security guard na pinigilan si Dawson. Pinalibutan ng ilang tao sina Dawson at Jasper. Matapos ang kwelyo, tumingin si Sebastian kay Dawson at mayabang na ngiti na sinabi, "Alam mo ba kung bakit ngayon lang ako handa na ibunyag ito sa iyo? Dahil gusto kong malaman mo na 10 taon na ang nakalipas, hindi ka mananalo laban sa akin, at sa ngayon, isa ka pa ring basura sa paningin ko." Nagtaas ng kamay si Sebastian at tinuro si Jasper habang sinasabi niya. He then added with a cold smile, "Young man, nakikita mo ba iyon? Ito ang tinatawag mong taktika. Isa ka lang walang utak na bata na lumabas ng walang alam. Hindi mo ba alam na ginagamit ka ng biyenan mo?" Isang nakakatakot na tingin ang binigay ni Jasper. Sinulyapan niya si Sebastian at sinubukan niyang magsalita sa mahinahong tono, "Sa totoo lang, ikaw ang unang taong nagpagalit sa akin ng ganito. Siguradong pagsilbihan kita ng mabuti. Ipaparamdam ko sa iyo na hindi ka ipinanganak." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 351. Si Sebastian naman ay madilim ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Jasper at nagpakawala ng nakakatakot na ngiti, parang isang emperador sa kanyang trono na nakikinig sa panghihikayat ng isang pulubi. "Hoy ****, sino ka sa tingin mo?" Nakangiting sabi ni Sebastian. "Kahit ang biyenan mo ay basura lang sa tingin ko, pabayaan mo. Kung ako sa iyo, payo ko lang sa iyong biyenan na alamin ang kanyang katayuan at huwag akong salungatin. Or else, baka masira ko lang ang golden cash cow na hinanap mo. Wala ka talagang kinatatakutan. Hindi ba't mas mabuting manatili sa iyong bahay at bantayan ang maliit na lupain mo? Makakakuha ka pa rin ng 10 milyong kita taon-taon. Ito ay higit sa sapat para sa iyo upang mabuhay ang iyong buhay. Bakit mo ipinipilit na kunin ang limelight?" Malamig na tinitigan ni Dawson si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang pakiramdam ng franticness at nagsiwalat ng sama ng loob na pumasok sa kanyang mga buto. "Sebastian, ako, si Dawson Schuler, ay nanunumpa na hinihiling ko sa iyo na hindi ka ipinanganak. Sisiguraduhin kong may paghihiganti ko si Linda." Tumawa ng malakas si Sebastian at sinabing, "Tinapon mo lang ako ng basura, pero gusto mo pa ring maghiganti. Mas mabuti kung gagamitin mo ang pagkakataong ito at bumalik at mag-impake ng iyong mga gamit. Tiyaking ligtas ang lahat ng pera sa iyong bank account. Marahil ay mabubuhay mo pa rin ang iyong mga huling araw sa mas mabuting paraan. Ako,
Si Sebastian Walker, ay tutuparin ang aking mga salita. Kapag naaprubahan ang industriya, ang supermarket sa ilalim mo ay agad na magiging target ng pag-atake ng buong. Tsaka, regarding sa mga supermarket ninyo within the province, kahit hindi ako interesado sa kanila, I believe iba. Nagkataon lang na maibibigay ko sila sa lahat bilang regalo mula sa akin. Gaya ng sinabi ni Sebastian, inilipat niya ang tingin niya kay Jasper. Napangiti siya at sinabing, nakikita mo ba ito, binata? Ang walang kwentang biyenan mo ay makaatungal lang, pero paano? Sa simpleng paraan lang, maso-corner ko na siya sa estadong hindi niya kayang kontrahin. Yun lang ang nandoon sa biyenan mo, ikaw naman. Sa ngayon, napagtanto mo ba kung gaano kalupit ang komunidad na ito? Ang mundo ng matataas na uri ay mas mapanganib sa iyong iniisip. Ang mayamang biyenan sa iyong paningin ay walang iba kundi isang munting langgam. Iniisip mo pang ang hilingin sa akin na sana hindi na lang ako ipinanganak. Anong biro? Ilang taon na ba simula nung nakilala ko ang ganyang ketingang tao? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Anong biro? Gaya ng sinasabi ni Sebastian, kinusat niya ang kanyang mga mata at sinulyapan ang mga tao sa paligid. Ginamit niya sina Dawson at Jasper bilang mga halimbawa, pinarurusahan sila para mabigyan niya ng babala ang lahat. Sa ganitong paraan lamang niya makokontrol ang iba, at pansamantala, may pagpapatuloy niya ng maayos ang kanyang plano. Ikaw ang manugang ni Dawson, ngunit huwag kang sumunod sa kanyang mga yapak. Isang evil smile ang ipinakita ni Sebastian habang sinasabi ito. Tinitigan niya si Jasper at nag-iisip, alagaan mong mabuti ang asawa mo, huwag mong hayaang sundin niya ang yapak ng kanyang ina. Kung sakaling dumating ang oras na iyon, huli na ang lahat para magsisi. Nang matapos magsalita si Sebastian ay inangat niya ang ulo niya at tumawa ng malakas. Siya ay lubos na mayabang. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nagpalitan ng takot sa isa't isa. Sabay-sabay silang nakaramdam ng panlulumo. Kinasusuklaman man nila ang pangingibabaw ni Sebastian, naawa din sila kina Dawson at Jasper sa kanilang nararanasan. Gayunpaman, sa sandaling ito, maaari lamang silang bumantong hininga sa loob. Ito ay dahil walang sino man sa kanila ang nangahas na lumabas at ipagtanggol silang dalawa sa sandaling iyon dahil ito ay tumigil din sa labanan si Sebastian. Walang magandang sumunod dito. Napabuntong hininga din si Chris. Napatingin siya kay Jasper at napansin niyang walang bahid ng pagsisisi o kahit anong nakakakilabot na emosyon sa mukha ng binata. Mukhang kalmado ang ekspresyon niya. Galit kaya siya kaya nabaliw na siya. Umiling si Chris. Masyado pa siyang bata. Kailangan niyang makakuha ng mas maraming karanasan. Parang tapos nang magpakitang gilas si Sebastian kaya malamig ng ngiti ang sinabi niya, still hoping that I wish I was never born. Maghintay pa ng ilang araw at makikita natin kung sino ang magkakaroon ng wish na iyon. Bobo. Pagkasabi nito, umikot si Sebastian at bumalik sa podium para sa meeting. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang itinulak ni Jasper ang ilang mga security guard na humaharang sa kanya ng malakas. Siya ay tumakbo sa unahan, at ang kanyang katawan ay lumundag na parang cheetah. 3 hanggang 4 na metro lang ang pagitan nina Sebastian at Jasper. Sumugod si Jasper sa isang kisap mata. Itinaas niya ang kanyang kamay, naikuyom ito sa isang kamao, at inihagis ang kanyang suntok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 352. Ang lahat ng mga galaw ay nagawa ng maayos. Ang malakas na suntok na iyon ay tumama sa takot na mukha ni Sebastian. Bago pa man makasigaw si Sebastian ay napaatras ang buong katawan niya at tumagilid ang mukha matapos masuntok. Lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig, tumalsik sa mga tao sa tabi niya at sa kanilang maselang custom-made na suit, na nag-iwan ng mga kapansin-pansing marka sa kanila. Bumagsak si Sebastian sa sahig, at saka lamang siya nagpakawala ng isang nakakatakot na tili at dagandong. Biglang sumiklab ang kaguluhan sa dami ng tao. Mabilis na sumulpat ang ilang security guard na nakarecover sa pagkagulat at hinawakan si Jasper kasama ang lahat ng mayroon sila. Gayunpaman, kahit na may ginawang hakbang na iyon, nagawa pa rin ni Jasper na mapunta ang ilang mga sipa sa katawan ni Sebastian. Nagulo ang karamihan, at sa gitna ng ingay, narinig ang dagandong ni Sebastian. Anak ng D*Turk, gusto kitang patayin. Gusto kitang patayin.
Pinalaya ni Jasper ang kanyang sarili mula sa mga paghihigpit ng ilang mga security guard. Nang makitang sinusubukan pa rin nilang palibutan siya, binigyan sila ni Jasper ng malamig na tingin. Magwala. Ito ay isang mahinang dagandong, ngunit ipinakita ni Jasper ang kanyang pangingibabaw. Mula nang muling magkatawang tao, ipinakita ng kanyang aura na siya ay nasa tuktok ng hierarchy at iginiit ang kapangyarihan ng kanyang kayamanan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sa madaling salita, madaling maramdaman ng isang tao ang nangingibabaw na aura mula sa kanya kahit na hindi siya na-trigger. Higit pa rito, kasalukuyang galit na galit si Jasper. Nagkatinginan ang ilang security guard. Hindi nila alam kung bakit, pero nakaramdam sila ng pagkadismaya kahit na may kaharap silang halos kasing edad nila. Para silang mauuwi sa matinding gulo kung susuwayin siya. Napalunok ng laway ang mga security guard at nag-alinlangan, na walang lakas ng loob na kumilos. Ang malamig na tingin ni Jasper ay dumapo kay Sebastian. Nahiya si Sebastian, puno ng dugo ang mukha. Namamaga ang kanyang kaliwang pisngi matapos suntukin ni Jasper, habang ang kabilang bahagi ng kanyang mukha ay natatakpan ng pulang mantsa ng dugo. Mayroon din siyang posterior molar tooth na nalaglag pagkatapos ng pambubugbog. Mula sa ilang sipa na ginawa ni Jasper sa katawan ni Sebastian, ang kanyang suot na labis niyang inaalagaan ay puno na ng marka ng sapatos. Si Sebastian ay kasalukuyang mas masama kaysa sa isang pulubi na nabigong mang-agaw ng pagkain. Sa sandaling ito, malayo siya sa pagpapanatili ng kanyang eleganteng kalmado. Nanginginig ang katawan ni Sebastian. Matapos makapasok sa industriya sa loob ng 10 taon, hindi pa niya natiis ang ganoong pambubugbog. Ginawa din ito sa mata ng publiko. Paano ko haharapin ang publiko sa hinaharap? Hindi na nagpatuloy si Jasper sa paglabas para bugbugin si Sebastian. Sa pagtatapos ng araw, ang mundo ng negosyo ay may sariling paraan upang ayusin ang mga sama ng loob at pagtatalo. Ang away ay dahil lamang sa isang spark ng emosyonal na pagkabalisa. Ang intensyon ni Jasper ay hindi mawala ang pride ni Sebastian o magdusa. Gusto niyang mawala ang kanyang katanyagan at kayamanan pati na ang lahat ng mayroon siya. Sa sandaling iyon, itinulak din ni Dawson ang taong humihila sa kanya at humakbang sa eksena. Tumingin si Dawson kay Sebastian ng may kasiyahan at sinabi kay Jasper, "Let's go." Tungkol sa paparating na isyo, magkakaroon kami ng mesensinang pag-uusap tungkol dito mamaya kapag bumalik kami. Tumango si Jasper, at kasama si Dawson, umikot sila para umalis. Ang ibang mga tao ay hindi naglakas loob na harangan sila. Si Sebastian naman, nakatitig siya sa back figures ng dalawang lalaki. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may malalim na ugat na kalupitan at sama ng loob. Basta maghintay ka lang. Haharapin ko kayo hanggang sa mamatay kayo. Ipapaluhod ko kayong dalawa sa harapan ko at magmakaawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 353. Pagkalabas ng hotel, hinayla ni Dawson si Jasper at naghanap ng stall para maghapunan. Kaya lang, ang biyenan na ang net worth ay higit sa 10 bilyon at ang kanyang manugang na casual na umupo sa stall na nagbebenta ng hapunan at nagsimulang uminom ng beer. Kumain din sila ng murang inihaw na karne. Alam ni Jasper na hindi maganda ang mood ni Dawson, kaya't hindi na siya nagsalita pa at hiniling ang amo ng stall na maghain ng mga mani at maayos na hindi na kailangang lutuin. Umorder din siya ng 12 bote ng malamig na beer. Ang pagsama sa biyenan at paglalasing ay isa sa mga dapat gawin ng isang kwalipikadong manugang. Binuksan nila ang beer at nilagok ang bahagi ng bote. Napahawak si Dawson sa bote at malakas itong hinampad sa malangis na mesa. Niluwagan niya ang kanyang necktie at tinanggal ang isa sa mga butones sa kwelyo ng kanyang shirt. Inangat ni Dawson ang kanyang mga mata at sinabi kay Jasper na may mapait na ngiti, "Ganoon ba talaga ako kaiya ngayon?" Umiling si Jasper at seryosong sinabi, "Hindi naman, ikaw ang lalaki." Napangiti si Dawson at sinabing, "Sinundan ako ng ina ni Wendy, si Linda, mula noong siya ay 19 na taong gulang. Siya ay anak ng isang lecturer sa isang unibersidad. Noon, isa lang akong kawawang taga-nayo na walang-wala. Ngunit hindi ito katulad ng mga kwentong iyon. Ang kanyang buong pamilya ay sumuporta sa kanyang desisyon at tinatrato ako ng maayos. Besides, ang pinakaunang pondo na meron ako para sa negosyo ko ay binigay din ng papa niya.
Inilabas niya ang pera kasama ang kanyang sweldo at ipon para tulungan ako. Kahit na ipinanganak si Linda na may congenital cardiovascular malformation, hindi ito makakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Binanggit ng doktor na walang gamot sa sakit na ito ngunit mabubuhay man lang siya. Hanggang 70 taong gulang. Sa oras na iyon, ang amo ng stall ang nagsilbi ng inihaw na karne. 2 kagat nito si Jasper. Pagkatapos, itinaas niya ang bote ng beer niya at niklink ito kay Dawson bago uminom. Ito ay isang napakagandang kwento. Ininom ni Dawson ang lahat ng natitirang beer sa isang shot at nagpakawala ng mahabang buntong hininga bago sinabing, "Oo, ang ganda." Kahit na ang mga magulang ni Linda ay suportado sa amin, ang kanilang mga kamag-anak at ang mga humahabol at kaibigan ni Linda ay lahat ng tingin sa akin. Sa status ni Linda, siguradong makakahanap siya ng mas mabuting asawa. Sa unang ilang taon pagkatapos ng aming kasal, lahat ng kanyang mga kaibigan ay namumuhay ng mas mahusay kaysa sa amin. Upang hindi maramdaman ni Linda na mas malala siya kaysa sa iba, pinaghirapan ko ang aking *S para kumita ng mas maraming pera. Doon ko siya pinabayaan. Nakakuyom ang kamay ni Dawson sa bote ng beer. Namuti ang mga daliri niya dahil sa sobrang lakas niya. 10 years ago, at the most crucial time when I was competing with Sebastian, I lost everything in a single night. Sinasabi ng lahat ng mga tagalabas na ito ay dahil nakuha ni Sebastian ang suportang pinansyal ng isang malaking boss mula sa Swallow Capital. Pero alam ko na bahagi lang iyon ng dahilan. Ang pinakamahalagang bagay ay inatake sa puso ni Linda at pumanaw lang siya ng walang anumang naunang sintomas, naiwan ako at si Wendy na napakabata pa noon. Napuno ng pagdurusa at pag-alala ang tingin ni Dawson. Mula nang ikasal si Linda sa akin, ni minsan ay hindi siya nabuhay ng masayang araw. Sa huli, umalis na lang siya sa mundo ng ganoon. Dahil sa impact ng pagpanaw niya sa akin kaya ako nabigo na manalo laban kay Sebastian. Napag-isipan ko na. Bilang isang lalaki, wala tayong karapatan na pag-usapan ang tungkol sa ating mga karera kung hindi man lang natin kayang pangalagaan ang ating mga asawa at mga anak. Kaya naman, mas natoon ang atensyon ko kay Wendy. Siya lang ang pag-asa ko. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Dawson nang sabihin niya iyon. Nagsimulang tumunog ang tono niya na parang nasasakal. All this while, akala namin ni Wendy na aksidente lang ang heart attack na nagkataon, pero ngayon alam ko na dahil kay Sebastian ang lahat. Siya ang nasa likod ng buong pangyayaring ito. Inutusan niya ang mga tao na kidnapin si Linda. Si Linda, natakot na, ay sinabihan na ako ay naaksidente. Paano niya matatanggap ang ganoong kalaking pagkabigla? Hindi katakataka na noong panahong iyon, sinabi ng pangunahing doktor ni Linda na bago siya namatay, dahil siya ay matinding pagkabigla at pagpapahirap. Hindi ko maisip ang mga bagay sa puntong iyon. Pero ngayon naiintindihan ko na. Pinag-isipan ko na. Ang lahat ng ito ay dahil ako ay isang hanggal na nagnanais na magtagumpay sa aking karera, na nagpahayag sa sarili na mas matalino kaysa sa iba, at nagyayabang na hindi kailanman natalo. Smack! Itinaas ni Dawson ang kanyang kamay at binigyan ang sarili ng isang mahigpit na sampal. Subconsciously, gustong pigilan ni Jasper ang kamay ni Dawson. Nang iangat niya ang kanyang mga mata, gayunpaman, nakita niya ang lalaking hindi kailanman kumunat ang kanyang mga kilay at laging mukhang walang makakatalo sa kanyang mukha na puno ng luha. Hindi isang bagay na nakakahiyang umiyak ang isang lalaki. Malakas siya. Kaya lang, nangyari ang naging dahilan para ma-depress siya. Nang makita si Dawson sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, ang puso ni Jasper ay naninirahan sa isang pakiramdam ng paggalang sa kanya na hindi niya naranasan noon. Siya ay isang lalaking nawala ng asawa 10 taon na ang nakalilipas, isang lalaking may net worth na bilyon-bilyon ngunit hindi nagpakita. Siya ay isang lalaking nagawang magsisi at magdusa dahil sa kanyang yumaong asawa na pumanaw 10 taon na ang nakararaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 354. Anuman ang anumang bagay, nadama ni Jasper na ito ay hindi nagpapakita ng kanilang paggalang. Kaya nga, Jas, kailangan mong tandaan. Bilang isang lalaki, dapat mong protektahan ng mabuti ang iyong pamilya. Hindi alintana kung gaano ka pagod o kung gaano ka nagdurusa, ang pagkakaroon ng isang kompletong pamilya at pagpapasaya sa iyong asawa at mga anak ang tinutukoy sa isang matagumpay na lalaki.
Huwag maging isang kabiguan tulad ko. Ipapaubaya ko na sa iyo si Wendy, kaya dapat tretuhin mo siya ng mabuti. Tito Schuler, maghihiganti ako sa ngalan mo. About your daughter, I'll treasure her forever, seryosong tingin ni Jasper kay Dawson at mahinang sinabi. Nagsimula si Dawson kay Jasper, wala sa isip. Maya-maya, bigla siyang tumawa ng malakas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinabing, inom tayo. Inom tayo. Itinapon ni Jasper ang kanyang bote at kumuha ng bago. Hawak ng dalawang lalaki ang kanilang mga bote ng beer na parang may hawak na baso at umiinom. Noong gabing iyon, nalasing si Dawson at nagkagulo pagkatapos ng kanilang inuman. Nawalan siya ng malay. Si Jasper ang nakapigibak sa kanya hanggang sa hotel room. Natarante si Wendy na maagang bumalik. Nang makitang lasing si Dawson at nasa ganoong estado, sabik siyang tumakbo sa kanya para bantayan siya. Nagpunta ba kayo para sa isang komperensya o para sa isang session ng inuman? Lasing na ang tatay ko sa ganitong estado at bakit may dala ka ding matapang na amoy ng alak? Kinuha ni Wendy ang isang mainit na tuwalya at pinunasan ang mukha ni Dawson habang inihilig ang kanyang ulo para i-lecture si Jasper. Umikot si Jasper at tinungo ang washroom para maghilamos ng mukha. Pagkatapos makaramdam ng pagre-refresh, sinabi niya, nakakilala kami ng ilang matandang kaibigan at natuwa ang tatay namin, kaya uminom siya ng marami. Sinadya ni Jasper na idiin ang mga katagang our dad, na may mapanoksong ekspresyon. Nagpanteng ang munting tenga ni Wendy nang marinig ang mga katagang our dad. Kapansin-pansin na mula ang pisngi niya. Anong kalokohan ang pinagbubulungan mo? Kinuha ni Wendy ang tuwalya at tumalon, tinitigan si Jasper na parang sinisisi. Pagkatapos ng nangyari noong araw na iyon, hindi rin matatag ang emosyon ni Jasper. Sa sandaling iyon, nakita niya ang maamong Wendy sa ilalim ng mga ilaw. Bigla niyang iniunat ang kanyang mga kamay at niyakap ang nahihiyang ginang. Naninigas ang katawan ni Wendy. Kahit na siya ay mahiyain, ang mga babae ay ipinanganak na may mga karanasang pakiramdam. Napansin niyang may kung ano sa isip niya si Jasper. Pinabayaan ni Wendy ang kanyang pagbabantay at sinubukan niyang gamitin ang kanyang kahinahunan para aliwin si Jasper. Malumanay niyang sinabi, may bumabagabag ba sa iyo? Maaari mong sabihin sa akin. Ngumiti si Jasper at umiling. Ayaw niyang ibunyag kay Wendy ang totoo. Iyon ang kasunduan na ginawa niya kay Dawson. Kung tutuusin, 10 taon na ang nakararaan, minsan nang dumana si Wendy ng malaking pagkabigla. Ngayon, kung sasabihin niya sa kanya na ang lahat ng ito ay isang masamang pakana at ang pagkamatay ng kanyang ina ay dulot ng ibang tao, ito ay napakalaking pasanin para sa kanya upang matiis. Masyadong malupit ito sa kanya. Asikasuhin mo muna ang mga bagay sa paligid. I'll head back for a moment, mahinang sabi ni Jasper habang binitawan niya si Wendy. Kinusat ni Wendy ang kanyang mga mata at tumango. Siya ay isang maliwanag na babae at hindi na nagtanong pa. Ang bawat tao ay magkakaroon ng kani-kanilang mga pasanin. Ang kailangan lang niyang gawin ay bigyan siya ng init kapag kailangan niya ito at hindi guguluhin siya ng mga tanong. Habang palabas siya ng kwarto at nilock ang pinto, biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Jasper. Napalitan ito ng tahimik ngunit malamig na ekspresyon. Ang apoy ng galit ay nananahan sa loob niya. Lumapit si Julian na nagbabantay sa labas ng kwarto na may malamig na tingin. Bilang isang sulyap lang ang kailangan niya para malaman na handa na si Jasper na maglagay ng daliri sa isang tao. Sino yan, Kuya Lane? Kalmadong tanong ni Julian na naglalabas ng mamamatay tao na aura. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Julian at nakangiting sinabi, you don't have to make a move for now. Dumihan lang nito ang iyong mga kamay laban sa mga hamak, at iyon ay magmumukha lamang sa kanila na may mas mataas na katayuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 355. Pagkabalik sa kwarto, pinag-isipan ito ni Jasper. Hindi magiging madali ang pakikipaglaban sa isang kumpanya ng supermarket tulad ng kay Maron. Ang mahalagang bagay ay ang sukat nito na naglalagay nito sa isang napakahirap na posisyon. Kung ito ay mas maliit, pagkatapos ay maaari ko na lang itong squash kaagad. Kung ang dami nito ay mas malaki at nakalista, kung gayon sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kapital na paraan at ilang araw ng mga pangangalakal, sapat na ito upang alisin ang mga ito. Gayunpaman,
si Kay Maron ay hindi nagkukulang sa anumang pera. Dito, ang mga supermarket ay matatagpuan sa maraming iba pang mga lungsod at ang tanging paraan upang talunin ang mga ito sa pinakamaikling panahon ay sa pamamagitan ng bukod sa paggamit ng hindi pangkaraniwang paraan. Unang tawag ni Jasper kay Jim. Kahit nasa ospital pa si Jim, halos gumaling na siya. Matapos maunawaan ang intensyon ni Jasper, hindi na ito pinansin pa ni Jim at agad na nagpahayag na ihaharap niya sa harap ni Jasper ang lahat ng impormasyon ng negosyo patungkol kay Kay Maron. Actually, sa sobrang laki ng kumpanya, madali lang kaming mag-imbestiga dahil napakalawak ng teritoryo nila at marami silang na-communicate. Ito ay isang piraso ng cake upang suriin ang mga ito. Isang gabi lang ang kailangan ko. Sa kabilang banda, ang mga maliliit na kumpanya mula sa maliliit na lugar ay magiging mas mahirap dahil hindi sila sikat at nakipag-usap lamang sa isang limitadong bilang ng mga tao. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Jim, tumanggo si Jasper sa pagtataka. Kahit nataglay niya ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, ito ay isang kalamangan lamang. At the end of the day, tao pa rin siya at hindi isang uri ng Diyos. Marami pa ring industriya na hindi niya pamilyar. Halimbawa, kumpanya ng industriya ng isang kumpanya sa pagkonsulta sa negosyo, ngunit sa nakaraang buhay ni Jasper, hindi siya nasangkot dito. Sa kabilang banda, pamilyar si Jim sa industriya. Biglang naramdaman ni Jasper na ginawa niya ang tamang pagpili sa pamamagitan ng pamumuhunan kay Jim. Sa hinaharap, kasunod ng pag-unlad ng JW Real Estate, tiyak na magkakaroon ng higit pang mga kaaway na magpapakita. Ang pagkakaroon ng lakas ni Jim ay magpapahintulot sa kanya na magkaroon ng mga mahihirap na epekto kapag hinahawakan ang karamihan ng mga kaso. Bukod dito, kumikita na si Jim ng maraming pera at kinuha pa niya ang kumpanya ni George. Ilang oras na lang bago niya masakop ang posisyon sa mga katulad na industriya sa Swallow Capital. Kinaumagahan ng magising si Jasper, ibinalita sa kanya ni Julian na naghihintay sa kanya mula sa kumpanya ni Jim. Si Jasper ay naghain ng almusal sa hotel at nakipagkita sa assistant chairman ng kumpanya ni Jim habang siya ay naroon. Ikinagalak kong makilala ka, Mr. Lane. Ang assistant chairman ay may napakagalang na ugali. Halatang pinaalalahanan siya ni Jim kanina. Tumanggo si Jasper at sinabing, pakinggan natin ang sitwasyon. Isang napakakapal na folder ng mga dokumento ang ipinakita ng assistant chairman. Matapos ilabas ni Jasper ang mga dokumento mula sa loob, sinilip niya ang impormasyon habang nakikinig sa ulat ng assistant chairman. Ayon sa impormasyon na aming natagpuan, ang Kay Maron ay kasalukuyang mayroong 123 supermarket sa buong bansa, hindi kasama ang 6 na supermarket na nasa ilalim ng pagsasaayos at 2 pang supermarket na sumasailalim sa isang negosasyon tungkol sa mga pamumuhunan. Ang lahat ng mga supermarket na ito ay kadalasang matatagpuan sa una at pangalawang antas ng mga lungsod. Kabilang sa mga ito, 60% ng mga supermarket ay gumagana ng mahusay, 33% ay may buwanang kita na higit sa 20 milyon, at halos 15% lamang ang nalulugi. Ayon sa aming mga pagtatansya, ang kabuuang halaga ng pamilihan para sa Kay Maron ay hindi bababa sa 4 na bilyon habang ang kasalukuyang daloy ng pananalapi ng kumpanya ay nasa 1.5 bilyon. Ang kanilang buwanang kita ay humigit kumulang 40 milyon. Tiningnan ni Jasper ang impormasyon, tumanggo, at sinabing, "Not bad, the report is very professional and detailed." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 356. Ang assistant chairman ay nagsusuot ng masayang ekspresyon at hindi nang ahas na mag-antala kahit isang sandali. Gayunpaman, hindi naman sa Kay Maron ay walang problema. Nalaman namin na nahaharap sila sa napakataas na panganib na masangkot sila sa isang malaking utang. Una sa lahat, ang bawat isa sa kanilang mga supermarket ay nagsasara ng kanilang mga cyclical account sa kanilang mga supplier tuwing 6 na buwan, na 4 na buwan na higit sa pamantayan kumpara sa iba pang negosyo ng parehong industriya. Ang pagpapalit ng panahon ng cycle sa kalahating taon ay nasa gitna pa rin ng pag-aproba ng publiko tungkol sa puntong ito, dahil sa kanilang malaking dami ng benta at malakas na gumagawa ng mga benta, lahat ng mga supplier ay maaaring sumama dito. Kada kalahating taon, kailangan nilang gumastos ng hindi bababa sa 2 bilyon para sa pagbabayad. Ayon sa aming pagsisiyasat,
Oras na para magbayad sila pagkatapos ng isang kalahating buwan, higit sa lahat. Tinapik ni Jasper ang mga dokumento habang nakikinig at sinabing, sinasabi mo na sa kasalukuyan, ang mga asset sa account ni kay Maron ay talagang hindi sapat para magbayad sa mga supplier. Kahit na nakalimutan na ang lahat ng kita mula sa lahat ng mga supermarket para sa darating na kalahating buwan, halos hindi nila mamahalin. Tumango ang assistant chairman at sinabing, basically yon. Gayun din, nakakuha sila ng 600 milyong pautang mula sa commercial bank, na mayroon silang 3 taon upang bayaran. Magsisimula sa susunod na taon ang kanilang huling termino para mabayaran ang natitirang halaga na 220 milyong kasama ang interes. Ayon sa data mula sa investigasyon, ang kay Maron ay mayroon ding napakabigat na utang na dapat bayaran mula sa mga pribadong pautang na kanilang kinuha. Ang kabuoang halaga nito ay iniimbestigahan pa, ngunit maaari nating tiyakin na ito ay higit sa 800 milyon, na isang napakabigat na pasanin. Ang isang kumpanya na may market value na 4 na bilyon ay lumalabas na may utang na 1.4 bilyon, at mula sa halaga nito, hindi bababa sa 800 milyon ang kinuha mula sa mga pribadong pautang na may mataas na interes. Isa talaga si Sebastian. Daredevil, mahinahong sabi ni Jasper. Sa una, ang kay Maron ay isang malaking kumpanya lamang na may malakas na gumagawa ng kumita, ngunit ang pangunahing isyu sa kumpanya ay nakasalalay sa taong nangangalaga kay Sebastian. Isa siyang sugarol. Siya ay sikat sa pagiging isang walang hiya na amo sa Owl City. Pumupunta siya sa Owl City isang beses sa isang buwan bawat biyahe niya, mananalo siya o matatalo ng bilyon-bilyong dolyar. Bahagyang tumaas ang kilay ni Jasper, at inikat niya ang salitang sugal sa information sheet. Naaalala ko na mayroon siyang nag-back up sa kanya pabalik sa Swallow Capital. Nagawa mo bang hanapin iyon? Mahinahong tanong ni Jasper. 10 taon na ang nakalilipas, sa panahon ng labanan sa pagitan nina Dawson at Sebastian, isang tao mula sa Swallow Capital ang nag-alok ng tulong kay Sebastian sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo sa ika-11 oras. Siguradong isasama rin ni Jasper ang puntong iyon. Napagmasdan ko na. Hindi pinabayaan ng assistant chairman si Jasper at sinabi sa mahinang boses, nabanggit ito sa pinakahuling pahina. Agad na binaliktad ni Jasper ang pinakahuling pahina ng dokumento. Tiningnan niya ang laman nito at nakaplaster sa mukha ni Jasper ang ekspresyon na hindi inaasahang makikita ng sinuman. Yung pamilya Com. Hendrik Com. Tumango ang assistant chairman at sinabing, may relasyon sina Hendrik at Sebastian na walang nakakaalam. Sila ay mga bayaw. Ang asawa ni Sebastian at ang asawa ni Hendrik ay magkapatid. At saka, ang pamangkin ni Sebastian na si Hector ang nagpakilala sa kanya sa Owl City. Pareho silang hindi lang simpleng pamangkin at tiyuhin kundi magkaibigan din sila sa pagsusugal. Or else, how would a brat from? Nalaman ng nayon ang tungkol sa mga lugar tulad ng Owl City. Makalipas ang ilang minuto, umalis na ang assistant chairman sa suite ng hotel. Matapos maingat na isara ang pinto, masayang umalis siya sa eksena. Sa suite, unti-unting ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at diniyal ang numero ni Hector. Makalipas ang kalahating oras, si Hector, na may pagtataka sa mukha, at si Jacob ay dahan-daang naglakad papunta sa entrance ng hotel room. Kuya, hinahanap na tayo ni Jasper, pero ano ang dahilan nito? Hindi pa ba natin naayos ang sama ng loob sa pagitan natin? Kahit si Eric Turner, nilapitan niya. Narinig ko na si Brad Turner ang nagpakita sa huli at nagbayad ng malaking bayad kay Jasper. Noon lang naresolba ang isyo. Takot na takot ako sa kanya ngayon. Sabi ni Hector na may luhang mukha. Natahimik si Jacob at sinabing, ikaw ang tinawagan niya. Paano ko malalaman kung hindi mo alam ang dahilan? Anyway, pumasok na lang tayo. Tandaan, kailangan nating kumilos ng matapos mamaya. Huwag mo na siyang tawagin sa pangalan niya. Dapat batiin mo siya bilang Mr. Lane. Habang nag-uusap ang magkapatid, narinig ang tunog ng pagkatok ng pinto ng silid ng hotel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 357. Binuksan ni Julian ang pinto at yumoko ang magkapatid na Com kay Julian na nakangiti. Bilang ikalawang henerasyon ng isang mayamang pamilya, alam na alam nila na madaling makipagkita sa Panginoon ngunit ang katulong sa tabi ng Panginoon ay mahirap pakitunguhan. Kung sasaktan nila si Julian,
Itong bodyguard ni Jasper ay madaling magsalita ng masama tungkol sa kanila sa harap ni Jasper paminsan-minsan. Iyon ang magiging pinakamasamang kaso na pagsisisihan nila. Pumasok kayo, hinihintay na kayo ni Kuya Lane. Mahinahong sabi ni Julian at hindi na nagpaabala sa kanilang dalawa. Sina Hector at Jacob ay hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo at tumakbo sa waiting area. Magalang silang tumayo sa harap ni Jasper at nagtanong, "Nice to meet you, Mr. Lane." Umikot si Jasper at tumingin sa magkapatid. Ilang araw ko na silang hindi nakikita. Parang hindi naman sila magkaiba pero malaki ang pagbabago ng ugali nila. Bigla silang nagkaroon ng pagnanais na mabuhay ngayon. Takot na takot ba kayo sa akin? Mapaglarong sabi ni Jasper. Awkward na ngumiti si Hector at sinabing, "To tell you the truth, Mr. Lane, medyo natatakot kami." Hector also added in a better manner, "Dati kaming magkakapatid, lalo na ako, hindi namin alam ang standing namin at na-offend ka, Mr. Lane." Sa kabutihang palad, naging bukas palad si Mr. Lane na patawarin kami at pinabayaan kami. Ngayong muli kaming nagkikita, medyo natakot kami. Ngumiti si Jasper ngunit hindi nagduda sa sinseridad ng magkapatid. Tama na yan. Bilang mga anak ng mayayamang pamilya, mataas ang iyong mga target at nagagawa mong year-akan ang iba na may awtoridad sa background ng iyong pamilya, ngunit dahil din dito mas mararamdaman mo ang takot kaysa sa ordinaryong tao. Mas makikita mo pa ang mga bagay. May maliit akong pabor na hihilingin sa inyong dalawa. Naniniwala ako na magagawa mo ito ng maayos. Matapos pakinggan ang mga komento ni Jasper, parehong natuwa at nalulungkot sina Hector at Jacob. Natuwa sila dahil nakuha nila ang magandang side ni Jasper. Anuman ang mga kahihinatnan sa kanilang sarili o sa kanilang pamilya, ito ay talagang isang magandang bagay. At the same time, nalulungkot sila dahil nag-request si Jasper na pabor sa kanya. Gaano man kaliit ang pabor, sa palagay ko hindi talaga ito magiging napakaliit na pabor. Dahil sa kakayahan ni Jasper, hindi na sila nang ahas na maghinala sa kanya. Katulad ng sinabi ni Jasper, mas matatakot sila sa mga kilalang tao tulad ni Jasper kaysa sa karaniwang tao dahil alam nila ang awtoridad na taglay ng mga tulad ni Jasper. Madali nilang crush ang magkapatid na Cam. Si Hector at ang kanyang kapatid ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Pagkaraan ng mahabang panahon ay nag-alinlangan, si Jacob bilang nakatatandang kapatid ang nanguna at nagsalita, "Pakinggalan mo ang iyong order, Mr. Lane. Hanggat ito ay nasa loob ng aming mga kakayahan, kaming magkakapatid ay tiyak na aayusin ang bagay para sa iyo." Umupo si Jasper sa sofa at tinuro ang tapat, sinenyasan si Hector at Jacob na maupo. Tanong ni Jasper habang nakatingin kay Hector, "Marunong ka bang magsugal?" Napatulala si Hector. Subconsciously, tumango siya. "May alam ako sa laro. Alam mo ba kung paano mag-set up ng isang kaganapan sa pagsusugal?" Tanong ni Jasper. Nag-react si Hector sa sinabi niya. Gusto ni Jasper na mag-set up siya ng isang kaganapan sa pagsusugal para i-set up ang iba. Tungkol sa isyu ng pag-set up ng iba, hanggat ang isang tao ay gumugol ng ilang oras sa pagsusugal, malalaman din nila ito. Basta may kinalaman ito sa pagsusugal, tiyak na magkakaroon ng setup. Ang lahat ay nakasalalay sa kung gaano kalaki ang taya at ang mga taktika ng bangkero. "Ako," walang awa na sabi ni Hector sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Pinitik ni Jasper ang kanyang mga daliri at naglakad si Julian habang iniharap ang isang kopya ng mga dokumento. Mula sa mga dokumento, kumuha siya ng isang sheet ng impormasyon at itinapon ito sa coffee table sa gitna ng tatlong tao. Ang sheet ng impormasyon na iyon ay ang biodata ni Sebastian kasama ang kanyang larawan sa ibabaw nito. Nang masulyapan ang pangalan at larawan ni Sebastian, agad na lumiit ang mga pupils ni na Jacob at Hector. "Your uncle will be the target of the setup this time," mahinahong sabi ni Jasper. Nang marinig ni Jasper na itinuro ang kanilang relasyon, sumagot si Hector ng mapait na ngiti, "Mr. Lane, I wonder kung anong ginawa ng tito ko para masaktan ka. Maaari ba akong humingi ng tawad sa iyo sa ngalan niya?" Itinaas ni Jasper ang kanyang kamay para pigilan si Hector sa pagsasalita at mahinahong sumagot, "This is not a matter of me taking offense. Ito ay isang bagay na may kaugnayan sa paghihiganti, na kinasasangkutan ng buhay ng isang tao. Hindi mo kayang maging middleman para dito.
Ganoon din sa tatay mo, si Hendrik Kam. Nang marinig ang komento ay nagkatinginan sina Hector at Jacob. Pareho silang nakaramdam ng lamig na gumagapang sa kanilang mga gulugad, hanggang sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 358. Sa pagkakaalam ko, hindi ganoon kaganda ang relasyon nyo, di ba? Mahinahong sabi ni Jasper. Naningkit ang sulok ng mga mata ni Hector, at sinabi niyang may tuyong ngiti, "Well, we did a big fight 2 years ago, and it ended with an unpleasant outcome." Ngunit kung tutuusin, bilang isang nakababatang henerasyon na tulad natin, ang maging napakahusay sa sarili nating mga nakatatanda ay tila. Hindi ko kayo pipilitin na gawin ito nang walang anumang gantimpala. Bibigyan kita ng 20% ng mga bahagi ng kumpanya ng pagkonsulta sa negosyo ni Jim. Plano kong bumuo ng kumpanyang iyon ng agresibo sa hinaharap, kaya huwag isipin na ang 20% ng mga pagbabahagi ay mukhang walang kwenta. Kapag ito ay umunlad sa hinaharap, ito ay magiging mas mahusay kaysa sa mga walang kwentang produkto na ginagawa ninyo. Itinaas ni Jasper ang isang daliri niya, at pagkatapos niyang sabihin, itinaas niya ang pangalawang daliri. Pagkatapos mong ayusin ang isyong ito, kahit anong halaga ang mawala ni Sebastian sa setup na ito, aalisin ninyo ang 30% nito. Pagkasabi nito ay tiningnan ni Jasper si Hector at Jacob ng mahinahon na may composed expression. Nagpalitan ng tingin sina Hector at Jacob. Hindi na nila kayang tanggihan ang tukso ng malalaking tubo. Ang pera ang pangalawang dahilan. Mas makabuluhan sa kanila ang magkaroon ng share sa kumpanya ni Jim. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin willing si Jasper na isama tayo sa kanya. Maging Jasper man o Henry, kasama ang dalawang makapangyarihang nilalang na ito, magkakaroon ng magandang kinabukasan sina Hector at Jacob. Makakakuha sila ng mga benepisyo sa tuwing sila ay natira sa kanila. Mr. Lane, pwede ko bang tawagan ang tatay ko? Sabi ni Hector. Inabot ni Jasper ang kanyang braso, na nagpapakitang maaari na siyang umalis para tumawag. Yumuko si Hector ng buong paggalang. Pagkatapos, lumabas siya ng kwarto. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Hector. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Jasper na may malalim na boses, "Mr. Lane, kailan tayo magsisimula?" Ngumiti si Jasper at tumayo, at sinabing, "The earlier the better." Gayun din, hinahangaan ko ang katotohanang alam ninyo kung ano ang tamang gawin ngayon. Siguradong magkakaroon ng magandang kinabukasan ang pamilya Kam kung nasa kamay ninyong dalawa. Kuwit. Matapos makita ang magkapatid na Kam, pumunta si Jasper sa silid ni Dawson at maikling ipinaliwanag ang buong pangyayari. "Nakontak mo na ba si Jim?" Hindi niya maiwasang magtanong matapos marinig kay Jasper na nangako siyang ibibigay ang 20% ng shares ng kumpanya ni Jim sa magkapatid na Kam. Nakangiting sabi ni Jasper, "Oo, nakontak ko na siya." Tuwang-tuwa si Tio Yap dito. Maaari mong isipin na siya ay nasa talunan dahil sa 20% ng mga pagbabahagi, ngunit sa hinaharap, ito ay magagarantiyahan bilang insurance sa Capital City. Hinding-hindi siya hahayaan ng pamilya Kam na mawala siya. May point ka. Pagkatapos ng lahat, hindi ka magkakaroon ng oras upang bantayan siya. "This plan might just work out," sabi ni Dawson sabay tango ng ulo. Puri ni Dawson at tumingin kay Jasper sabay dagdag, "Nakakaintindi ka na." Nakahinga ako ng maluwag. Mahinahong sinabi ni Jasper, dapat maging flexible ang isa sa paggamit ng mga taktika. Mayroong maraming mga paraan upang labanan ang isang tulad ni Sebastian. Ngunit upang makamit ang pinakamalaking epekto sa pinakamaikling panahon, kakailanganin ko lamang na gumamit ng mga pamamaraan na hindi niya nakikitang darating. Kuwit. Sa isa pang hotel, galit na tinatawag ni Sebastian ang kanyang mga kampan sa kanyang kumpanya. "Bilisan mo at gumawa ka ng plano para sa akin. Gusto kong sakupin ang market na pag-aari ng B***starred na iyon," si Dawson Schuler. "Wala akong pakialam kung anong presyo ang kailangan kong bayaran. Sa loob ng kalahating taon, gusto kong mabangkarot ang Schuler Group. Makipag-ugnayan sa lahat ng aming mga mapagkukunan. Kailangan nating durugan ang ruta ng supply ng Schuler Group. Alinmang supplier ang maglakas loob na mag-supply sa mga supermarket ng Schuler Group ay lalaban sa kay Maroon." Pagkalapag ni Sebastian sa phone niya, niluwagan niya ang necktie niya.
Baka sa mukha niya ang nakakatakot na ngiti. Dawson Schuler, 100 taon ka na lang para hamanin ako. Tsaka yung brat na yon na nagngangalang Jasper. Kayong dalawang anak ng mga B*Turk, makikita ko kung kailan kayo pupunta para lumuhad sa harap ko at magmakaawa sa akin. Nagkataon namang nagring ang phone niya sa pagkakataong iyon. Matapos tingnan ang papasok na tawag ay sumili ang ngiti sa mukha ni Sebastian. Napakaamo din ang tono niya. "Oh Hector, hinahanap mo ba ako para magtungo sa Owl City kasama mo? Medyo busy ako these 2 days. Tito, alam kong occupied ka pero may pwesto ako para sa laro sa Swallow Capital." Big boss silang lahat at tumaya sila ng napakalaking halaga. Tinatanong ko kung interesado kang sumali. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 359. Nagniningning ang mga mata ni Sebastian matapos marinig ang komento ni Hector. Hindi siya nagsusugal lahat dahil sa komperensya at sa isyo ng laban kay Dawson. Kanina pa siya nangangati sumugal na halos hindi na niya ito mahawakan. Kahit na siya ay nagkaroon ng malubhang pagkagumon sa pagsusugal, siya ay nagpapakita pa rin na medyo makatuwiran. Mukhang hindi magandang ideya iyon sa lahat ng naroon ay isang estranghero. Bahagyang nag-aalangan ang tono ni Sebastian. Hindi siya tanga na bagong pasok sa lipunan. Batid niya na maging ang mga kapamilya ay mauuwi rin sa pagtatalo pagdating sa pagsusugal. Dahil dito, naisip niya na dapat siyang maging mas maingat sa pagsusugal sa mga estranghero. Nakangiting sabi ni Hector, "Uncle, we all know each other very well. Gagawin natin ito sa aking villa sa labas. Ito ay lubos na ligtas. Kulang na lang tayo ng player. Kaya nga tinatanong ko kung interesado ka. Kung hindi, kalimutan mo na yon." Nang marinig iyon, nawala ang pag-aalinlangan sa puso ni Sebastian. Mabilis siyang sumagot, "Interesado ako." Nako 7 ng gabi ng araw na iyon, dumating si Sebastian sa villa sakay ng kotseng pinadala ni Hector na may dalang 1,000,000 na pera. "Tito, 1,000,000 lang. Hindi mo ba ikakahiya ang sarili mo dito?" Binati ni Hector si Sebastian sa entrance ng villa. Tiningnan niya ang kahon na nasa kamay niya at naiinis na sinabi. Tumawa si Sebastian at sinabing, "Para lang maglaro para masaya. Wala akong balak magsugal ng malaking halaga. Babalik ako kapag nawala na ang lahat." Tumawa si Hector at sinabing, "Sige. Nasa loob din ang kapatid ko. Pumasok na tayo, dumating na ang lahat." Isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Hector nang makita niya ang likod ni Sebastian na sabik na pumapasok sa pintuan. Nag-iingat pa rin si Sebastian kay Hector, at napansin ito ng huli. Gayunpaman, higit na alam ni Hector kung anong uri ng ugali si Hector sa mesa ng pagsusugal. Sa pagkakataong ito, nakuha na niya ang mga nangungunang actor sa industriya para tulungan siya sa setup na ito at buo ang tiwala niya rito. Pumasok si Sebastian sa villa. Nakaayos na ang mesa sa pagsusugal, at 3 lalaki ang nakaupo sa sofa na nagkukwentuhan. Mayroon ding ilang magagandang babae na namamahala sa paghahain ng mga inumin. "Hayaan mo akong magpakilala sa iyo. Ito ang tiyuhin ko, ang amo ng kay Maron." Agad namang bumangon si Jacob at nakangiting sabi nang makitang pumasok si Sebastian. "Tito, ito ang boss ng Hayes Mining Company mula sa Southwest Province, si Hayes Lawson. Mayroong 10 minahan ng karbon sa ilalim niya. Talagang big boss siya. Ito ang boss ng isang investing company, si Jordan Zinn. Mayroong 2 nakalistang kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan." Ang pagkarinig sa mga pagpapakilala ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Sebastian. Ang 2 taong ito ay may net worth na maihahambing sa akin. Napatingin tuloy siya sa chips na dala nila. Ang bawat isa sa kanila ay nagsimula sa 5,000,000 bilang pinakamababang taya. Sa sandaling iyon, pinagsisihan ni Sebastian ang pagdadala ng napakaliit na pera at pakiramdam niya ay nawala ang kanyang dignidad. Hayes urged sa kanyang timog kanluran slang. "Magsimula tayo dahil dumating na ang lahat." Lumapit din si Hector at umupo na silang 4 sa kani-kanilang upuan. Bawat isa sa kanila ay nagdala ng kanilang mga kahon, binuksan ang mga ito, at inilagay sa gilid ng kanilang mga binti. Sa pinagsamang 4 na kahon, mayroong kabuuang 150,000,000 na pondo sa pagtaya. Kapag nakasalansan, ang pera ay nakasalansan sa kanilang tambak at nakakapansin. Ikinaway ni Hector ang kanyang kamay,
At lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na kamukha ng dealer. Siya ang namamahala sa pamamahagi ng mga card. Sumandal si Hector sa upuan at humajijek sabay sabi, "The old rules. Magsisimula tayo sa 100,000. Walang limitasyon sa panalo, at ang mga natalo sa lahat ay outres. Sino ang gustong suriin ang mga card sa dealer?" Agad namang nagtaas ng kamay si Jordan at sinabing, "Young Master Come, ikaw ang nag-o-organize nitong gambling session, so syempre, walang magiging problema. Hindi na kailangang suriin." Napansin ni Hector na walang sinasabi sina Hayes at Sebastian. Nakangiting sabi niya, "Old rules, papalitan natin ang card after every 10 rounds. Kahit na ang lahat ay magkaibigan dito at walang sino mang magpapaloko sa isa't isa, ngunit gayon paman, kailangan nating sundin ang mga patakaran." Pagkatapos makipag-usap, binigyan ni Hector ang dealer ng senyales na ipamahagi ang mga card. Umupo si Jacob sa sofa at kinuha ang kanyang matamis na oras upang gumawa ng kanyang sarili ng isang tasa ng tsaa. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nasaksihan ang paglalahad ng sesyon ng pagsusugal na may kalmadong ekspresyon. Kuwit. Kinabukasan noon at medyo maliwanag ang langit. Umaambon ang vilya, at ang sahig ay puno ng mga tasa ng tsaa at mga putot ng sigarilyo. Gayunpaman, ang apat na lalaki ay napakasigla pa rin. Galit na galit si Hayes at itinulak ang mga card sa kanyang mga kamay. Hindi kasiya siya ang sinabi niya, "What the F***, I'm so unlucky today." 3 manlalaro ang natatalo sa isang manlalaro. Nakakatakot ang mga ekspresyon ni Hector at Jordan. Si Sebastian lang ang tumatawa ng malakas. Sa sandaling iyon, walang laman ang mga kahon sa tabi ng paa ng 3 lalaki maliban kay Sebastian. Ang mga bundle ng cash ay hindi magkasya sa kanyang kahon at nakakalat sa buong sahig sa pamamagitan ng kanyang mga paa. Nanalo siya ng 16 na milyon na cash. Hindi inaasahan ni Sebastian na magiging ganito kaswerte siya. Noong gabing iyon, nakuha niya ang anumang card na gusto niya. Kahit na paminsan-minsan ay mas maraming puntos ang nakuha niya, maaaring mas kaunti pa ang puntos ng kanyang mga kalaban kaysa sa kanya, o hindi sila nang ahas na tumaya sa kanya at agad na na-forfeit ang round na iyon. Hay nako, ang swerte ko lang ngayon. Ang tagal ko na ring nagsugal. Si Sebastian ay may kaaya-ayang ekspresyon at mukhang na-refresh. Well, nawala sa amin ang lahat. Bakit hindi natin ito tinatawag na isang araw para sa araw na ito? Mahinahong sabi ni Hector. Tumayo si Jordan at sinabi sa hindi kanais-nais na tono, tapusin mo na, tapusin mo na. Matagal na akong inaantok. Sa susunod, sisiguraduhin kong mananalo ako laban sa iyo. Bumangon din si Sebastian at ngumiti. Sabi niya, "You're always welcome." Habang nag-uusap sila, natapos ang session ng pagsusugal. Sa entrance, nakaalis na ang mga sasakyan ni Hayes at Jordan. Bahagyang naiinggit si Hector habang nakatingin kay Sebastian na nag-uutos sa kanyang tsuper na ilipat ang pera. Sabi niya, "Tito, ang swerte mo talaga." Napangiti si Sebastian ng may pagmamalaki at sinabing, "Yung dalawang tanga, hindi man lang marunong maglaro. Kahit konti lang ang puntos ko, wala pa rin silang lakas ng loob na tumaya sa akin. Ilang beses akong sinuwerte. Lahat ng ito ay dahil ang galing mo, Tiyo," nakangiting sabi ni Hector. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pera ay inilipat sa kotse. Pumasok si Sebastian at iniunat ang kanyang ulo. Sinabi kay Hector, "Sa susunod, tandaan mong imbitahan ako." "Oo naman, gagawin." Nakapikit si Hector habang nakangiti habang pinagmamasdan ang sasakyan ni Sebastian na papaalis. Umikot siya para makapasok sa bahay. Gising na si Jacob at nag-aalmusal. Nakataas ang isa niyang paa sa kabila. "Umalis na ba siya?" tanong ni Jacob. "Oo." Tumanggo si Hector at sinabing may malamig na ngiti. Sa ngayon, tiyak na inaabangan niya ang susunod na sesyon ng pagsusugal. Kahit wala si Mr. Lane, parang napredict niya na magkakaroon ng pagbabago sa mindset ni Sebastian. Ang kanyang tiwala sa sikolohiya ng tao ay masyadong nakakatakot. Umiling si Jacob at sinabing, "Bilisan mo at tawagan mo si Mr. Lane. Iulat ang kasalukuyang sitwasyon sa kanya. Kailangan nating gawin ang susunod na hakbang sa lalong madaling panahon." Kuwit. Sa opisina ng Easy Media, si Jasper ay nasa kanyang telepono habang siya ay naghagis ng dart sa mismong bullseye. Mahinahon niyang sinabi, "Kung gusto mong mangisda,
Halatang kailangan mong bigyan ng pay ng isda. Sa hapon, kukuha ako ng isang tao para maghatid ng isa pang 300 milyon. Itong 300 milyon. Inilabas ni Jasper ang dart sa red bullseye at nagpatuloy ng mahinahon, ang kawit na pumatay kay Sebastian. Pagkababa ng tawag, umikot si Jasper. May nakatayo na sa likod niya ng matino. Mr. Lane, inutusan mo akong makipag-ugnayan sa mga private loan companies na nag-loan sa kay Maron. Nagbigay na sila ng reply sa amin. Hanggat kaya nating magbayad ng 1 milyon sa bawat kumpanya, hihilingin nila kaagad kay Maron na bayaran ang kanilang mga utang. In the first place, sa kanila ang utang. Gumagastos kami ng pera para paunang hilingin sa kanila ang kanilang mga utang. Sa mundong ito, walang tatanggi sa ganoong kalaking alok, lalo na itong mga bampirang nagbibigay ng utang na may mataas na interes. Umupo si Jasper sa upuan ng amo at mahinahong sinabi, ibigay mo sa kanila ang pera. Kapag natanggap na nila ang pera, dapat nilang tandaan kung ano ang dapat nilang gawin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 360. Sa ikatlong araw, si Sebastian ay walang kamalay-malay na nakatingin sa kanyang telepono. Walang mensahe dito. Bahagya siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Ang pagpanalo ng pera sa pamamagitan ng pagsusugal ay maaaring nakakahumaling. Bukod dito, ang pagkagumon ay isang napakagandang karanasan. Mula nang manalo siya ng 15 milyon na iyon noong nakaraang sesyon ng pagsusugal, araw-araw na hinihintay ni Sebastian ang tawag ni Hector. Gayunpaman, sa 2 araw na ito, parang nawala si Hector. Wala siyang natanggap na balita mula sa kanya. Nagdulot ito ng pagkabalisa ni Sebastian. Kahit na paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na sapat na ang tagumpay na manalo ng 15 milyon at mas mabuting huminto ngayon dahil nakuha niya ang halaga nito ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Sebastian na kung ipagpapatuloy niya ang pagsusugal, mas nanalo siya. Sa huling pagkakataon, napakaliit ng kapital na dinala niya, na ikinatakot niya kapag pumupusta. Pinahirapan ko siyang hindi maramdaman ang kilig ng laro. Habang nag-iisip pa lang siya ay nagring ang phone ni Sebastian. Galing kay Hector. Agad na nakaramdam ng saya si Sebastian at mabilis na sinagot ang tawag. Malaki ang natalo ni Tio, Hayes at Jordan noong nakaraang sesyon ng pagsusugal at hindi sila nasisiyahan dito. Nakaipon sila ng ilang pondo sa ilang araw na ito. Same old place this time, and they're saying that it's to be a revenge game. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga kapital ay medyo mataas. Determinado silang ibalik ang kanilang pera, sasama ka ba? Buong pagmamalaki ni Sebastian at sinabing, matatakot ba ako sa kanila? Tao lang sila na natalo sa akin. Kuwit, nasa iisang villa pa rin iyon. Nagsimula na ang sesyon ng pagsusugal, at umiinit na ang laro. Kaya lang sa pagkakataong ito, hindi ganoon kaswerte si Sebastian. 1 oras pa lang magsisimula na ang sesyon ng pagsusugal at natalo na siya ng 2 milyon. Kahit maliit na figure lang kung ikukumpara sa 15 milyon na napanalunan niya dati, masama pa rin ang simula. 8 puntos, malaki, mahinahong sabi ng dealer. Kinuha niya ang lahat ng chips mula kay Hayes at Jordan, ipinasa ito kay Sebastian. Nang makitang nanalo siya sa isang round, nakahinga ng maluwag si Sebastian. Sa isang round lang, nanalo na siya ng 400,000. Ang antas ng kaguluhan sa laro ay makikita. What the F***, this is ridiculous. Mapapanalo mo rin ito, nakasimangot na sabi ni Jordan. Sa nakaraang round, 7 lang ang puntos niya. Halos hindi na niya ito nagawa ngunit natalo pa rin ang round. Tumawa si Sebastian at sinabing, hindi mo ito mapipigilan kapag ang swerte ay nagpasya na sumugod sa iyo. Mas mabuting huwag kang masyadong busog sa sarili mo, sabi ni Jordan na may matigas na tingin. Nagpatuloy ang sesyon ng pagsusugal. Makalipas ang 3 oras, hindi lang nabawi ni Sebastian ang perang nawala sa kanya noon, ngunit kumita rin siya ng mahigit 10 milyon. Ngayon ang araw nakikita ako ng kayamanan. Mayabang na tumawa si Sebastian nang maubos niya lahat ng pera. Hinampas ni Hayes ang mesa at nagngangalit na mga ngiping sinabi, anak ng Turk. Hindi ako naniniwalang magpapatuloy ako sa pagiging malas. Baguhin ang mga dump card. Itinaas ni Hector ang mga talukap at mahinahong sinabi, Mr. Lawson, hindi mo ito magagawa.
Napagkasunduan na namin ang mga patakaran upang baguhin ang mga card tuwing 10 round. Ito ay ika-8 round pa lamang at humihiling ka ng palitan ng mga baraha. May hinala ka ba na niloloko kita? Sabi ni Hayes na namumula ang mga mata, pareho kayong tito at pamangkin. Paano ako makakasigurado na walang mga dahil sa iyong manggas? Pinaikit ni Hector ang kanyang mga mata at tinitigan si Hayes, na nagsasabing, Mr. Lawson, mas mabuting makipag-usap ka sa katotohanan. Kung gusto mong iset up, hindi sana namin na-expose ang relasyon namin sa simula. Ipinaalam ko sa iyo ang tungkol dito upang patunayan na kami ay hindi ka dapat maglaro kung hindi mo kayang matalo. Sa sandaling iyon, dumating si Jordan upang kontrolin ang sitwasyon. Aniya, pakiusap, iwasan ang pagiging marahas. Kayong dalawa, please calm down. Well, hindi naman maiiwasan na magalit tayo dahil nalulugi tayo sa session na ito. Anyway, hindi ganoon ang ibig sabihin ni Mr. Lawson. Paano ito, Young Master Cam? Baguhin lang ang deck ng mga baraha. Walang big deal tungkol dito. Ngumuso si Hector at sinabing, ito lang ang magiging exception. Pagkatapos niyang magsalita, inutusan niya ang dealer na magbukas ng bagong deck ng mga baraha na nakatatak pa rin.